Indemtal, Supreme Rebirth Chapter 1591 hanggang 1600. Anong sabi mo? Sumigaw ang malakas na Woyan clan na may malungkot na mukha. Sabi ko bitawan mo, bakit? Hindi mo ba narinig? Sabi ulit ni Chen Lei. Naghahanap ng kamatayan. Ang malakas na lalaking ito ng Woyan clan ay agad na nagalit. Walang nang ahas na magsalita sa kanila ng ganito, lalo na ang Human clan. Sa harap nila, mukha siyang mahina. Hindi ko inaasahan na magiging ganito si Chen Lei. Isang kakaibang bagay. Kuya, kausapin mo siya ng kalokohan, gawin mo lang. Direktang sinabi ng isa pang eksperto mula sa angkan ng Woyan. Well, gusto kong iligtas ang buhay nila. Tila may mga taong naghahanap ng kanilang sariling kamatayan, at hindi nila kami masisisi sa pagiging malupit. Ang panganay na kapatid na lalaki ng Woyan clan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, lubos na inis kay Chen Lei. Darating ako. Ang malakas na angkan ng Woyan ay humakbang pasulong, humarap kay Chen Lei at sa kanilang tatlo, napakalaki, na nagtaas ng ulap ng apoy sa pagitan ng kanyang mga kamay, at tinakpan ang tatlo ni Chen Lei. Biglang sumiklab ang apoy sa lugar na ito, ang mga ron ay naging siksik, at ang langit ay naging madilim na pula. Ang mainit na mataas na temperatura ay natunaw ang lahat ng nakapalibot na mga bundok at naging maliwanag na magma, na dumadaloy sa lahat ng dako, na may walang katapusang kapangyarihan. Ang ganoong uri ng lakas, kung ito ay normal na lakas, ay malamang na masunog sa lumilipad na abo. Ang Woyan clan, talented, ay isang napakalakas na lahi. Ang malalakas sa angkan ay masasabing nakatayo sa tuktok ng mundong ito. Kahit ang Protoss ay sobrang inggit sa clan. Ang tatlo ni Chen Lei, Ji Chanwu, at Yunlinger ay hindi gumagalaw, at tumayo sila sa pwesto. Matapos patayin ang Protoss powerhouse at makita ang lakas ng Holy Clan, ang tatlong Woyan powerhouse na ito ay hindi rin mapapantayin. Malakas, ngunit hindi sapat upang sorpresahin sina Chen Lei, Ji Chanwu at Yunlinger. Nang itinaas ni Chen Lei ang kanyang kamay, isang marka ng apoy ang lumitaw sa kanyang palad, na naging simbolo ng apoy, na nagpapalabas ng pinakamataas na sagradong kamahalan, at ganap na bumabalot sa apoy. Nakuha ni Chen Lei ang mana ni Emperor Yan, at nakuha ang fire control ang treasure mula sa Washan Mountain. Bagamat hindi pa niya ito naiintindihan, sa Washan Mountain, naramdaman din niya ang ilang karanasan sa paglilinang ng Diyos ng apoy, na naging dahilan upang kontrolin niya ang daan ng apoy. Mas banayad pa, na parang nagiging apoy na emperador. Ang fire rune sa palad ni Chen Lei ay tila hari ng apoy. Matapos masira, ang alon ng apoy na winasak ng makapangyarihang Woyan clan ay lumabo sa isang iglap, at tila bumigay. Sa harap ni Chen Lei, walang banta kay Chen Lei at sa iba pa, at naging masunurin siya. Pagkatapos nito, pinaputukan ito ni Chen Lei gamit ang isang palad, at biglang umihip ang malakas na hangin, at nagngangalit ang apoy. Ang ilaw ng apoy na binubuo ng hindi mabilang na mga rune ng apoy ay umikot pabalik at dumiretso sa malakas na angkan ng ulap ng apoy. Boom! Lumalabas ang apoy, at itong eksperto sa Fire Cloud clan ay biglang nagliyab. Sa susunod na sandali, ang makapangyarihang Woyan clan na ito ay sumigaw ng malungkot, at patuloy na gamulong, ang kanyang buong katawan ay tila naging isang malaking sulo. Nang makita ito ng dalawa pang makapangyarihang Woyan clan expert, nagbago ang kanilang mga ekspresyon at sunod-sunod silang nagligtas. Gayunpaman, huli na. Ang apoy sa mga powerhouse ng Woyan clan ay napakatindi, anuman ang kanilang gamitin. Ang pamamaraan ay mahirap patayin sa ilang paghinga lang. Ang Woyan clan powerhouse na natabunan ng apoy ay direktang nasunog at naging abo, nag-iwan lamang ng ilang mga tuyong buto na nakahandusay sa lupa, kahit ang kaluluwa ay hindi makatakas. Lumabas ka. Dahil dito, labis na nagalit ang natitirang dalawang Woyan clan expert, pati na rin ang bahagyang takot. Sino ka sa lupa? Ang malakas na Woyan clan ay tumingin kay Chen Lei at sinabing dahan-dahan. Ipaunawa mo rin na ako si Chen Lei. Tiningnan ni Chen Lei ang dalawang Fire Cloud clan powerhouses, at pagkatapos ay sinabi. Ano, ikaw si Chen Lei? Matapos marinig ang pangalan ni Chen Lei, ang dalawang malalakas na lalaki ng Woyan clan ay nagulat. Dapat mong malaman na kahit na hindi nila nakita si Chen Lei, tiyak na narinig na nila ang mabangis na pangalan ni Chen Lei, ang unang pumatay ng sangkatauhan,
at masasabing kumalat ito sa buong lihim na kaharian ng matataas na langit, sa mga 10,000 karera. Yung mga hindi nakakaalam. Ang dalawang powerhouse ng Wuyan clan, ay nakita na ang taong nasa harap nila ay si Chen Lei, ang unang pumatay na ***** ng human clan na may napakabangis na reputasyon, at ang kanilang mga mukha ay mapatla. Kung alam nilang ang kaharap niya ay si Chen Lei, hinding-hindi sila magiging pabaya. Talagang kailangan nilang alamin ang mga detalye ni Chen Lei bago gumawa ng anuman. Hindi sila magiging passive gaya ngayon. Alam mo ang aking pangalan, maaari ka ring pumunta sa kalsada ng may kapayapaan ng isip. Tiningnan ni Chen Lei ang dalawang energy generator na ito ng Wuyan clan, at walang intensyon na palayain sila. Para sa human race, nagawa ni Chen Lei na magpakita ng awa sa kanyang mga tauhan at hinayaan silang maghanap buhay. Para sa isang dayuhang lahi na gustong mabuhay ng sarili nilang lahi, hindi kailanman magkakaroon si Chen Lei ng kahit kititing na birtod ng isang babae. Patayin ang dalawang Wuyan clan powers na ito, kahit na pinigilan sila ng pangalan ni Chen Lei, hindi sila naniniwala sa kasamaan. Bukod dito, isa sa kanilang mga kapatid ang pinatay ni Chen Lei. Kailangan pa nilang maghiganti. Sa makatuwid, kahit na alam mo ang pangalan ni Chen Lei, bukod sa unang takot, determinado pa rin siyang kumilos at labanan si Chen Lei hanggang sa kamatayan. Nakita ko ang dalawang Fire Cloud clan powerhouses na ito na sumabog sa isang aura na nakakasira ng langit ng sabay-sabay. Ang mga kayamanan ng apoy na ulap sa kanilang mga katawan ay namumulaklak ng napakalawak na liwanag, at ang kanilang mga mata ay naglabas ng pinakamataas na banal na liwanag, tulad ng dalawang sumasabog na bulkan, na nagdadala ng nakaharap sa walang hangganang dagat, ng apoy. Pinutol niya si Chen Lei. Sa isang iglap, ang lugar na ito ay naging dagat ng apoy. Ang mga nakapaligid na bundok at mga puno ay naging magma o nasunog sa fly ash. Kahit na ang lupa ay natunaw, at sa isang kisap mata ay naging isang piraso ng magma. Nakakatakot ang dagat. Sa dagat ng apoy na binago ng dalawang powerhouse ng angkan ng Fire Cloud, bawat isa sa kanila ay nagpalipad ng isang apoy na hayop, nagbuga ng makapal na usok mula sa kanilang mga bibig at ilong, at ang apoy ay bumaril sa lahat ng direksyon, na nilipol sila patungo kay Chen Lei at iba pa. Ang dagandong ng halimaw ay yumanig sa kalangitan, at ang dalawang apoy na hayop ay nagdala ng pinakamataas na kapangyarihan sa kawalan. Natapakan nila ang kawalan at patuloy na nanginginig, na naglalabas ng pinakamataas at malupit na pamimilit, na ikinagulat ng mga kaluluwa at dumurog sa kanila. Tumayo si Chen Lei sa pwesto, hindi kumikibo, at mahinahong tumingin sa dalawang napakalakas na apoy na hayop na ito. Ang dalawang flame beast na ito ay dapat na isang tiyak na mahuhusay na mahiwagang kapangyarihan ng Wuyan clan, at ang kanilang lakas ay talagang pambihira. Gayunpaman, ang kasalukuyang lakas ni Chen Lei ay hindi maaaring hulaan ng dalawang Wuyan clan expert na ito. Nagkaroon na ng malaking gap sa pagitan nila. Ang malaking agwat na ito ay sapat na para maging eksperto ang dalawang Wuyan clan na ito. Ang malakas ay pakiramdam na walang pag-asa. Kailangan kong sabihin na ang tatlong Fire Cloud powerhouse na ito ay pumunta kay Chen Lei para sa pagnanakaw, at talagang mali ang kanilang napili. Nakita kong itinaas ni Chen Lei ang kanyang kamay, at agad na lumipad ang dalawang malalaking bola ng apoy mula sa kanyang palad. Ang dalawang fireball ay ganap na binubuo ng mga fire rune. Ang pulang ball ang apoy ay nagbuga ng nakakatakot na hininga ng chi, mabilis na kidlat, na nakaharap sa dalawang apoy na hayop. Sa isang kisap mata, tumpak na tumama ang dalawang ball ang apoy sa dalawang apoy na hayop. Biglang narinig ang dalawang malalaking pagsabog. Pagkatapos, dalawang nagniningas na pulang ulap ng kabute ang tumaas sa langit, na umaabot sa taas na 10,000 talampakan. Halos walang tigil ang pagyanig ng mundo sa sandaling ito. Sa sandaling ito, dalawang Wuyan clan powerhouses ang biglang lumipad palabas, at ang kanilang balat ay basag at punit-punit. Walang magandang lugar sa kanilang mga katawan. Tungkol naman sa dalawang apoy na hayop, nawala na sila ng walang bakas. Kakagising lang ng dalawang Wuyan clan expert, nagkatinginan, at nakita ang mapait na ngiti sa kanilang mga mukha. Originally, narinig ko ang pamagat ng no. Isang killing god, isa ng human race, ngunit hindi pa rin sila sapat na kumpiyansa, ngunit ngayon ay tila masyadong maikli ang kanilang kaalaman. Kung ikukumpara sa no,
Isang killing god, isa ng human race, ang pagkakaiba sa lakas ay hindi makatwiran, Metro. Sa pag-iisip tungkol dito, ang dalawang eksperto ng Fire Cloud Clan ay hindi nang ahas na subukang maging malakas pa. Umalis ang isa at naging dalawang apoy ang isa at magkahiwalay na tumakas. Isang lugar para makatakas, malamig na sigaw ni Chen Lei, at pinaghiwalay ang kanyang kaliwa at kanang palad. Biglang, dalawang malalaking bola ng apoy ang halos makalusot sa mga paghihigpit sa espasyo, at direktang tumama sa likod ng dalawang Woyan Clan powerhouses na tumakas ng magkahiwalay. Boom! Boom! Dalawang malaking tunog ng pagsabog ang dumating. Ang dalawang Woyan Clan powerhouse na ito ay agad na nilamon ng apoy ng pagsabog, nawala ang kanilang anyo at espiritu. Ikanaway ni Chen Lei ang kanyang kamay, at tatlong singsing na imbakan ang lumipad mula sa lava at nahulog sa kanyang mga kamay. Pagkatapos noon, tumingin-tingin si Chen Lei sa paligid, pagkatapos ay umalis kasama sina Ji Chanwo at Yun Linger. Pagkatapos umalis kasama sina Ji Chanwo at Yun Linger, 12 ng mga figure ang dahan-daang lumitaw sa kanilang paligid. Sila ay mga makapangyarihang tao mula sa iba't ibang lahi na naakit ni Chen Lei at ng Woyan Clan. Tinitigan ng 12 ng mga figurang ito si Chen Lei at ang iba pa na umalis. Matagal silang hindi nagsalita. Pagdating nila, nakita nila si Chen Lei na pinapatay ang dalawang Woyan Clan powerhouses. Ang dalawang makapangyarihang ulap ng apoy na ito, na nakarating sa lihim na kaharian ng Ling Xiao, ay talagang hindi mas mahina, ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin sila ang mga kalaban ni Chen Lei, at sila ay napatay ni Chen Lei sa isang galaw. Dapat malakas ang lakas ni Chen Lei. Gaano kalayo? Pagkatapos noon, mas kahanga-hanga ang mabangis na reputasyon ng unang mamamatay tao ng sangkatauhan. Gayunpaman, hindi pinansin ni Chen Lei ang malalakas na lalaki na nanunood ng labanan sa dilim, dahil hindi nila sila kayang patayin. Hanggat hindi siya ginagalit ng mga makapangyarihang ito, hindi niya sila papansinin. Sa oras na ito, sina Chen Lei, Ji Chanwo, at Yun Linger ay dumating sa mas ligtas na lugar at pansamantalang tumigil. Tulungan niyo akong protektahan ang batas, at kalkulahin ko ang kinaroroonan ni Baimanman. Sinabi ni Chen Lei kina Ji Chanwo at Yun Linger. Tumango sina Ji Chanwo at Yun Linger, pagkatapos ay tumayo sa magkabilang panig upang protektahan ang batas ni Chen Lei. Sina Chen Lei at Ji Chanwo, Yun Linger, at Baimanman ay sabay na pumasok sa mataas na lihim na kaharian na ito, ngunit pagkatapos na makapasok sa lihim na kaharian, naghiwa-hiwalay silang apat. At ginamit ni Chen Lei ang Tianyan Divine Art para mabilis na malaman ang kinaroroonan ni Ji Chanwo at Yun Linger, at mabilis na sumanib sa dalawang babae, ngunit hindi niya mahanap ang kinaroroonan ni Baimanman. Ito ay kumakatawan sa dalawang sitwasyon, ang isa ay patay na si Baimanman, at ang isa naman ay si Baimanman ay nasa isang lugar kung saan maaari niyang itago ang kanyang lihim. Ang concentric jade pendant sa dibdib ni Chen Lei ay hindi pa nabasag, na nagpapahiwatig na si Baimanman ay hindi patay. Isang sitwasyon na lang ang natitira. Nahulog si Baimanman sa isang lugar na maaaring magtago ng kanyang mga lihim. Hanggat siya ay nasa lihim na kaharian ng Ling Xiao, tiwala si Chen Lei na mahahanap niya si Baimanman. Sa panahong ito, araw-araw kailangan ni Chen Lei na maghinuha sa kinaroroonan ni Baimanman, ngunit sa kasamaang palad ay walang balita. Gayunpaman, hindi pa nang hinaan ng loob si Chen Lei, kailangan pa rin niyang bawasan ito minsan sa isang araw. Ngayon, wala pang 10 araw bago magwakas ang mahiwagang kaharian ng Ling Xiao. Naniniwala si Chen Lei na tiyak na lilito si Baimanman sa panahong ito, kaya hindi niya palalampasan ang kaltas mula noong panahong ito. Sa pagkakataong ito, pagkatapos ng pagputol ni Chen Lei, ang kanyang mukha ay biglang nagpakita ng kagalakan, dahil malinaw niyang naramdaman ang pag-iral ni Baimanman. May balita si Manman, hanapin natin siya ngayon. Sinabi ni Chen Lei kina Ji Chanwo at Yun Linger. Mabuti, nang marinig ang balitang ito, parehong masaya sina Ji Chanwo at Yun Linger. Dapat mong malaman na ang Cloud Secret Realm na ito ay masyadong mapanganib. Bagamat malakas si Baimanman, nag-iisa, napakadaling makatagpo ng panganib, mas mainam na mahanap siya ng maaga, pinakaligtas para sa kanila na magkasama. Si Chen Lei, Ji Chanwo, at Yun Linger ay tumayo at sumugod sa Baimanman ng buong lakas,
na umabot sa matinding bilis. Makalipas ang ilang oras, naramdaman na ng concentric jade pendant sa dibdib ni Chenlei ang hininga ni Baimanman. Malinaw, ang Baimanman ay nasa loob ng radius ng libu-libong milya. Sa sandaling ito, biglang hanggang sa maabot ng mga mata ni Chenlei, isang piraso ng esmeralda berde. Ang buong kalangitan ay halos naging esmeralda berde. Sa dulo ng kalangitan, isang malaking asul na langit na multo ng puno. Ang mga dahon ay natakpan ang kalangitan, matayog sa pagitan, ang langit at ang lupa, na naglalabas ng di masusukat na kapangyarihang limitado. Likas na nakilala ni Chenlei ang bughaw na kalangitan na ito sa isang sulyap, at ito ay ang Baimanman martial spirit. Nang makitang dinudurog ni Baimanman ang kanyang martial soul ng buong lakas, hindi maintindihan ni Chenlei kung bakit nasa panganib si Baimanman, kung hindi siya magiging desperado. Natural na nakita ito ni na Ji Chanwo at Yun Linger, at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Hakbang muna ako, at magmadali kayong dalawa mamaya, sinabi ni Chenlei kina Ji Chanwo at Yun Linger, at pagkatapos, sa anyo ng isang electric light, direkta niyang sinira ang kawalan at sumugod patungo sa lugar kung saan sabay na umalis si Baimanman. Sa loob ng ilang paghinga, si Chenlei ay tumawid ng libu-libong milya at nagpakita sa tabi ni Baimanman. Sa kasalukuyan, si Baimanman ay kinubkob ng 5 makapangyarihang eksperto. Tao, mag-iwan ka ng mga kayamanan, maaari naming iligtas ang iyong buhay, kung hindi, magkakaroon ng dead end. Sa sandaling ito, ang malakas na itim na gintong ant na tribo ay iwinagayway ang malalaking kuko nito at mabangis na umatake sa Baimanman martial arts. Ang makapangyarihang tribong ito ng mga itim na gintong langgam ay may mga katawan na ilang talampakan ang haba at ang kanilang mga carapaces ay parang mga itim na kristal. Ang kumikinang, hindi mabilang na mga natural na ron ay dumadaloy sa katawan, at ang mga kuko ay kumikinang din sa streamer, ang kapangyarihan ay walang hangganan, at ang mundo ay umuuga sa pagitan ng mga alon. At ang isang makapangyarihang santo, na may sagradong halong na nakatikip sa kanyang katawan, na may buong 100, ay durog din sa kakaibang lihim na pamamaraan ng santo, at sinalakay si Baimanman ng mabangis. Bilang karagdagan sa mga powerhouse ng Black Gold Ants and the Saints, naroon din ang Skyhawks Force, ang Tiger God Force at ang Protoss Force, na kabuo ang 5 puwersa, na kumukubkob kay Baimanman. Sa sandaling ito, hindi alam ni Baimanman kung ano ang kanyang pakikipagsapalaran, at ang kanyang lakas ay tumaas. Kahit nasa harap ng 5 powerhouse na ito, hindi pa rin siya matatalo. Ang Below Sky Tree martial arts ay naglabas ng nakakagulat na kapangyarihan at napanatili ang sarili, hangin at ulan. Gayunpaman, sa maikling panahon, hindi nagawang talunin ni Baimanman ang 5 malalakas na lalaki, pati na rin ang pagtakas sa 5 malalakas na lalaki. Sa pagkakataong ito ay medyo naiinip din si Baimanman. Makakapit pa siya saglit, pero habang lumilipas ang panahon, tiyak na lalong hindi pabor sa kanya ang mga bagay. Sa oras na iyon ang kanyang paglilinang ay naubos, at hindi pa rin siya makatakas. Ang mamatay. Habang nag-iisip si Baimanman na mawala ng oras, may kumislap na liwanag at bumungad sa kanyang harapan. Ramdam na ramdam ni Baimanman ang pamilyar na hininga ng hindi man lang ito tinitingnan. Walang duda na si Chenlei iyon. Ang puso ni Baimanman ay biglang napuno ng walang katapusang kaligayahan. Ano pa ba ang mas masaya kaysa sa pagprotekta sa iyong sarili kapag ang taong pinakamamahal mo ay lumitaw sa krisis? Ang hitsura ni Chenlei ay nagulat din sa mga makapangyarihang tao ng Black Gold Ant, Protoss, Saints at Skyhawk tribes. Pagkatapos, ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng layuning pagpatay, maliit na lahi ng tao. Maaari nitong baligtarin ang langit, ang isa ay pumatay, at ang dalawa pa ay pumatay. Patayin. Walang salita, muling sumalakay ang malalakas na lalaking ito at pinatay sina Chenlei at Baimanman. Galit na umungol si Chenlei, nabasag ang divine art technique ng slaughter, at ang buong tao ay napuno ng malakas na liwanag. Ang momentum ay parang isang higanting bundok, hindi maabot, na ginagawa nitong malakas na kuha na nakaantig sa kanilang mga puso. Depresyon. Sino ang taong ito at paano siya magkakaroon ng ganoon kalakas na aura? Sa oras na ito, maraming malalakas na tao ang natigilan, at pagkatapos ay nagbago sa isang mas malakas na pag-atake. Ang ganoong uri ng momentum ay hindi maaaring sugpuin ng mga ito.
Boom! Isang alon ng takot ang lumitaw, nagngangalit sa lugar na ito, naging isang malawak na karagatan, na umaatake kina Chenlei at Baimanman. Ito ay isang suntok na ginawa ng 5 powerhouses. Matapos maramdaman ang makapangyarihang aura ni Chenlei, ang 5 powerhouse na ito sa wakas ay nakamit ang tunay na pagtutulungan, at ang pag-atake ay maraming beses na mas malakas kaysa dati. Anong nangyari? Maraming mga powerhouse sa lugar na ito ang nakadama ng mga pagbabago sa earth-shattering, at lahat sila ay nagulat. Ang mga pagbabago ay talagang masyadong malakas, at ito ay mahirap na malasahan ang mga ito. Pumunta ka at tingnan. Naramdaman ang gayong malupit na pagbabago-bago, agad nitong pinukaw ang pagkamausisa ng maraming makapangyarihang tao, at isa-isa silang sumugod patungo sa direksyon ng pagbabago-bago. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga makapangyarihang tao sa lugar na ito at tumingin sa gitna ng larangan ng digmaan. Sa oras na ito, sina Ji Chanwoo at Yun Linger ay sumama rin kina Chenlei at Baimanman. Sa sandaling ito, dinurog ni Baimanman ang martial soul ng biluotong Tian Tree, tulad ng isang makalangit na sagradong puno, mahigpit na binabantayan sila, kahit na sa harap ng magkasanib na pag-atake ng 5 makapangyarihang lalaki, hindi pa rin ito masisira. Nagulat din si Chenlei sa lakas at improvement ni Baimanman na medyo nagulat. Sa oras na ito, sa loob ng saklaw ng biluotong Tian Tree, maging ito ay Chenlei, Ji Chanwoo, o Yun Linger, naramdaman lamang nila na ang kanilang lakas ay damobol sa isang iglap, na lahat ay kabilang sa biluotong Tian Tree martial spirit. Gantimpala. Sa oras na ito, naramdaman ni Chenlei na siya ay napakalakas at may kumpiyansa, at nagbigay siya ng mahabang sipol at nagkusa na umatake. Malakas din ang pag-atake ni Yun Linger at Ji Chanwoo, habang si Baimanman ay hindi nag-atubili na salakayin ang malakas na tao ng angkan ng God Tiger. Sa oras na ito, si Chenlei lamang ang nakikipaglaban sa dalawang malalakas na tao, ang malalakas na tao ng banal na lahi at ang lahi ng *********. Siya ay nasa ilalim ng shroud ng martial spirit ng asul na kalangitan sa kalangitan. Nang hindi pinababaw ang hangin, ang pagsupil sa Diyos na ito, 1 o 2 banal na angkan, ay halos hindi makahinga. Ang dalawang powerhouse ng Protoss at Saints ay hindi mahina, ngunit hindi sila may kukumpara kina Di Hangyan at Shen Kangwoo. Kaya naman, pinigilan ni Chenlei silang dalawa ng walang kaunting problema. Boom! Sa panahon ng tunggalian, muling sumiklab si Chenlei, at isang malaking kamao ng pagpatay ang sumabog, na tumama ng malakas sa Protoss. Ang malakas na Protoss ay nag-cross arms at sinubukan ang kanyang makakaya na pigilan ang suntok ni Chenlei. Gayunpaman, masyadong malakas ang pag-atake ni Chenlei. Sa isang kisap mata, isang ulap ng dugo ang sumabog sa braso ng Protoss na malakas, at ang Protoss Strong ay umatras sa takot. Si Chenlei ay naputol na. Pagkatapos nito, ibinaba ni Chenlei ang kanyang buntot na may isang banal na dragon, na may mga siksik na rune sa kanyang mga paa, na naglalabas ng mga alon ng takot, at itinulak ang kanyang mga paa patungo sa katawan ng makapangyarihang santo. Bitik, nagkaroon ng malakas na pagsabog. Ang daang banal na liwanag na aura sa makapangyarihang banal na angkan na ito ay direktang sinipan ni Chenlei. Siya ay umubo ng dugo at lumipad palabas, ang kanyang mukha ay parang papel, na takot. Tumingin siya kay Chenlei nang hindi maipaliwanag. Sa oras na ito, maraming malalakas na lalaki sa paligid na nanunood ng labanan ang nakakita din ng eksenang ito, at bawat isa ay nagulat at napabuntong hininga. Ibiniti ng kapangyarihan ng Protoss at Saints, at itinulak sila pabalik sa isang galaw, masyadong makapangyarihan ang celebrity na ito. Sa oras na ito, may nakakilala sa pagkakakilanlan ni Chenlei at napabulalas, hindi ba ito ang taong si Chenlei na kilala bilang numero 1 pumatay ng sangkatauhan? Paano siya makikita dito? Marami pang makapangyarihang tao ang nakarinig ng bulalas na ito at tumingin kay Chenlei, at nalaman na ang taong nasa harapan nila ay eksaktong kapareho ng Rumord Chenlei. Agad nilang kinumpirma na ang napakalupit na lahi ng tao na ito ang unang pumatay sa lahi ng tao, ang Diyos Chenlei. Sa oras na ito, narinig din ng Protoss at Saint Race Powers na lumalaban kay Chenlei ang mga talakayan mula sa malalayong angkan, at naunawaan kung bakit napakahirap ng celebrity na ito sa harap niya. Ilang beses na nilang narinig ang pangalan ni Chenlei noon, ngunit hindi nila ito maalala.
Ang mga unang pumatay sa sangkatauhan ay ang mga hari at hegemonya lamang ng sangkatauhan, at gusto nilang maging mayabang sa harap nila, mga Diyos at banal na lahi, hindi sapat na kalidad. Pero ngayon, mukhang karapat-dapat na ang titulong First Assassin ng sangkatauhan. Sa sandaling ito, ang banal na liwanag ay tumama sa katawan ng Protoss Powerhouse, at ang putol na braso ay lumago, at ang iba pang mga banal na lahi na powerhouse ay humirit din, at 12-12 ng mga light aura ang nabasag, nag-renew na siya ay nagpakita sa kanyang likuran. Ang Protoss Powerhouse na ito ay nagpakita ng seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi niya alam noon na si Chenlei iyon, kaya medyo pabaya siya, ngunit ngayon, hindi na siya muling magkakamali. At ang malakas na lalaki mula sa banal na angkan ay nagpakita ng parehong kaisipan. Patayin! Ang Protoss Powerhouse ay sumigaw, si Shenshi ay pumailang lang sa itaas ng kanyang katawan, naging matalim na espada, at pagkatapos ay hamampas kay Chenlei. Ang bilis ay masyadong mabilis, ang lahat ay nakakita lamang ng liwanag ng espada na parang kidlat, at ang banal na espadang ito ay napunta na sa ulo ni Chenlei. At ang malakas na tao ng banal na angkan, din sa sandaling ito, ay dinurog ang kayamanan ng kanyang angkan, 100 halos, naging halo ng maliwanag na buwan, at hamampas kay Chenlei. Ang mga powerhouse ng dalawang makapangyarihang angkan, sa parehong oras, ay sinira ang kanilang pinakamalakas na paraan, at sa parehong oras, hindi sila nag-atubiling harapin si Chenlei ng magkasama, upang patayin si Chenlei sa isang suntok sa pinakamaikling oras. Naramdaman lamang ni Chenlei ang walang katapusang pressure na dumarating, at sa sandaling ito, biglang, ang walang katapusang kapangyarihan ay nagmula sa asol na kalangitan sa kalangitan, na iniksyon sa katawan ni Chenlei, hindi lamang agad na naibalik si Chenlei sa kanyang pinakamataas na estado, ngunit nadagdagan din ang kanyang lakas ng 2 o 3 beses. Alam ni Chenlei na ito ay dahil nag-aalala si Baimenman sa kanya, at ginamit niya ang Belows Tree Martial Spirit para tulungan siya. Sa sandaling ito, walang pag-iimbot na dinurog ni Chenlei ang Crit Rune at inilapat ang Slaughter Fist. Sabay na pumutok ang magkabilang kamao, at ang isang kamao ay sumabog sa espadang lumilipad sa itaas. Sumasabog patungo sa banal ang maliwanag na buwan na bumaba mula sa lungsod. Boom! Ang dalawang malalakas na tunog ay halos walang partikular na pagkakasunod-sunod, at sabay-sabay na tumunog, yumanig sa lupa, mga bundok na nanginginig, ang lupa ay nag-crack, walang hangganang mga alon ng tunog na parang sangkap, puti at malawak, nagwawali sa lahat ng direksyon, sumisigaw na parang mga maltong umiiyak. Kasunod nito, dalawang malalaking ulap ng kabute at walang katapusang banal na liwanag ang pumailan lang sa kalangitan, halos mabulag ang mga mata ng maraming makapangyarihang tao sa paligid. Nang mawala ang liwanag, nakita ng lahat na ang dalawang guti-guti na bangkay ay nahulog mula sa himpapawid at nahulog sa harap ng lahat. Ang dalawang bangkay, ang dalawang primordial na espiritu ng Protoss at Saints, ay tumakas mula sa simula. Tungkol naman sa mga primordial spirit ng Protoss and Saints, hindi sila hinabol ni Chenlei, bagkus ay tumutok sa natitirang 3 malalakas na lalaki. Ang 3 powerhouse na ito ay nakikipaglaban ngayon kina Ji Chanwu, Baimenman, at Yun Linger. Sa oras na ito, naramdaman ni Chenlei na hindi na kailangang kumilos. Sina Ji Chanwu, Baimenman, at Yun Linger ay kayang talunin ang kanilang mga kalaban ng mag-isa. Oo naman, pagkatapos ng 12-12 ng mga galaw, pinatay ng 3 babae ang bawat isa sa kanilang mga kalaban, habang si Chenlei ay nasa gilid, at wala ni isa sa 3 makapangyarihang kaluluwa ang makatakas. Nang matapos ang lahat, si Chenlei at ang iba ay nag-impake ng mga samsam at tumingin sa paligid. Sa oras na ito, marami pa ring malalakas na tao ang nanunood ng labanan sa paligid, ngunit pagkatapos makita ang mga tingin ni Chenlei at ng iba pa, ang bawat isa sa malalakas na taong ito ay tumingin sa malayo at hindi ng ahas na tumingin kay Chenlei. Sa sandaling ito, ang lakas ni Chenlei ito ay masyadong malakas. Pagkatapos nito, sunod-sunod na umalis ang malalakas na lalaking ito, at hindi sila ng ahas na manatili sa harap ni Chenlei ng mahabang panahon, sa takot na sila ay papatayin ni Chenlei. Sa oras na ito, hindi nilayon ni Chenlei na habulin at patayin ang makapangyarihang mga taong ito ng iba't ibang lahi, ngunit naglakad patungo sa Baimenman at tinanong si Baimenman tungkol sa paglipas ng panahong iyon.
Matapos maunawaan, napagtanto ni Chenlei na pagkatapos na makapasok si Baimenman sa mahiwagang kaharian ng mataas na kalangitan na ito, direkta siyang pumasok sa mundo ng kuweba at nakakuha ng pinakamataas na pagkakataon, na nagpapataas ng kanyang lakas hanggang sa kamakailan lamang, lumabas ako sa lupaing iyon ng kuweba. Ang butas na ito sa langit ay ginawa ng isang alagad ni Biluo the Great, kaya may kinalaman ito sa akin, sabi ni Baimenman kay Chenlei. Tumango si Chenlei, buntis si Baimenman ng Supreme Bloodline ni Biluo the Great, at siya ang orthodox na tagapagmana ng Biluo the Great. Siya rin ay nakatadhana upang makuha ang pagkakataong ito. Masyado lang akong nagstay sa Dongchan feud. Ngayon, wala akong masyadong accomplishment sa pakikipaglaban, sabi ni Baimenman kay Chenlei. Kung gayon, malamang na makakaapekto ito sa kwalipikasyon ni Baimenman para sa final. Ang bagay na ito ay kailangang maplano ng mabuti. Matapos makinig sa mga salita ni Baimenman, nag-isip sandali si Chenlei. Sumakit din ang ulo niya. Ang kanyang record kasama sina Ji Chanwo at Yun Linger ay umabot na sa panghuling kwalipikasyon ng 10,000 Races Conference, at ang Tianlei ni Baimenman ay walang anumang record, na tinutunaw ang mga pagkakataong nakuha niya ngayon sa loob lamang ng ilang araw, ito ay napakamahirap pagandahin ang record. Sa ganitong paraan, magagawa lang natin ang pinakamahusay na hakbang. Sa huli, pinag-usapan ni Chenlei at Ji Chanwo, Baimenman at iba pa ang isang paraan, iyon ay, hayaan si Baimenman na kumilos ng mag-isa, at sadyang ibunyag ang hitsura ng may dalang kayamanan, upang akitin ng mga sakam na malalakas na lalaki ng iba't ibang lahi kay Baimenman. Binaril ng tao. Sina Chenlei, Ji Chanwo, Yun Linger at iba pa ay sumunod kay Baimenman. Kung kayang harapin ni Baimenman ang umuusbong na kalaban, siya mismo ang lutisin ito. Kung hindi niya magagawa, haharapin niya si Chenlei at ang iba pa na nasupil, at pagkatapos ay binaril at pinapatay ni Baimenman ang kaaway, kaya nakakuha ng record. Sa ganitong paraan lamang mabilis na makakaipon ng mga tala si Baimenman. Pagkatapos nito, nagsimula silang kumilos sa ganitong paraan. Kumilos mag-isa si Baimenman na may mahinang liwanag sa katawan. Oo nga, naakit nito ang maraming pinagnanasaan ng mga lobo na gustong pumatay at manalo ng mga kayamanan. Kaya lang, hindi masyadong malakas ang mga nahuli na ito, at si Baimenman ay madaling makayanan ang mga ito. Sa katunayan, nasa top level din ang lakas ni Baimenman. Ang karaniwang powerhouse ay hindi kalaban ni Baimenman. Sa susunod na 10 araw o higit pa, ginamit ni Chenlei at ng iba pa ang parehong paraan para akitin ang ilang makapangyarihang tao na kumilos. Pagkatapos, binaril at napatay ni Baimenman ang ilang malalakas na lalaki na hindi kinaya ni Baimenman, Chenlei at iba pa. Shot, mabilis na umunlad ang record ni Baimenman. Sa huli, nang magsara ang Lingxiao Secret Realm, napakahusay din ang record ni Baimenman, at dapat walang problema sa pagpasok sa finals. Pagkatapos, sa isang kislap ng liwanag, si Chenlei at ang iba pa ay na-teleport palabas ng Lingxiao Secret Realm, at opisyal na natapos ang laro. Nang lumabas si Chenlei at ang iba pa sa Lingxiao Secret Realm, direktang lumitaw sila sa tuktok ng Lingxiao Mountain. Ang espiritu ni Chenlei ay kumalat, at nalaman na halos 4/5 mas kaunti ang mga malalakas na tao na lumilitaw sa tuktok ng Lingxiao Mountain kaysa noong siya ay pumasok. Kung wala ang mga powerhouse na ito na maaaring lumabas, natural na isang dulo lamang, na dapat ituring bilang biktima at pupugutan ng ulo sa lugar. Sa sandaling ito, sa mga matatandang nakapaligid sa kanya, mayroong parehong ginhawa at galit, lahat sila ay puno ng damdamin. Malinaw, sa pamamagitan ng Magic Mirror, malinaw na alam ng mga elder na ito kung buhay o patay na ang kanilang clan disciple, at kung sino ang pumugot sa kanya. Masasabing pagkatapos ng bawat 10,000 karera ay nagsasalubong, napaka-posibleng magdulot ng kaguluhan sa pagitan ng dalawang lahi o kahit ilang lahi, dahil sa bawat 10,000 karerang nagkikita ay tiyak na hindi maiiwasan ang buhay at kamatayan ng iba't ibang lahi. Sa katunayan, isa rin ito sa mga layunin ng 10,000 Races Conference. Ang pagdaraos ng 10,000 Races Conference na ito ay pinasimulan ng Protoss, Saints at iba pang makapangyarihang angkan, at ang makapangyarihang mga angkan na ito ay ang lahat ng pinakamataas na pinakamalakas na angkan sa gitnang domain, at masasabing sila ang mga Panginoon sa gitnang domain.
Idinaos nila ang 10,000 Races Conference, ang unang nagpakita ng kanilang kapangyarihan, at ang isa pa ay upang pukawin ang hidwaan at alitan ng iba't ibang lahi, upang pahiniin ang kanilang kapangyarihan at mapanatili ang kanilang dominanteng posisyon. Sa pagkakataong ito sa 10,000 Races Conference, ganoon din ang nangyari. Sa sandaling ito, sa tuktok ng Lingxiao Mountain, kasama ng hindi mabilang na makapangyarihang clan elder, mayroong mga mamamatay tao na intriga, at hindi na ako makapaghintay na gawin ito ngayon. Kaya lang, lahat sila ay napigilan, dahil noong 10,000 Races Conference ay may panuntunan, ibig sabihin, hindi kailanman pinayagang pumili ng mga kamay para sa mga kalahok, kung hindi, ang 10,000 lahi ay magkakasamang lalaban. Dahil sa mga ganitong alituntunin, isa-isang maidaos ang 10,000 Races Convention. Kung hindi, ang buong 10,000 Races Convention ay hindi maidaos kahit isang beses. Sa oras na ito, ang elder ng Protoss na namumuno sa high-level division ay tumingin din kay Chen Lei na may cannibal look, na gustong punitin si Chen Lei ngayon, ngunit nagpigil pa rin siya at inihayag na ang lahat ng kalahok na mga disipulo ay nanalo ng mga medalya sa labanan. Gawin ang mga istatistika ng pagraranggo. Sa pagkakataong ito, pinatay ni Chen Lei ang mas maraming disipulo ng Protoss sa Lingxiao Secret Realm kaysa sa pinagsama-samang iba pang lahi. Siyempre, hindi siya mananalo sa pabor ng mga matatanda ng Protoss. Naintindihan na ito ni Chen Lei, ngunit kahit na ganoon, wala siyang babaguhin. Hindi siya kailanman papayag na salakayin siya ng isang kalahok ng Protoss, ngunit hindi siya nang ahas na lumaban. Siguradong hindi ito ang estilo ni Chen Lei. Sa oras na ito, bukod sa mga matatanda ng mga Diyos, ang mga matatanda ng ibang lahi, tulad ng mga matatanda, tigre, gagamba, lobo at itim na gintong langgam, ay pantay na pinapatay si Chen Lei. Chen sa pagkakataong ito si Lei ay nasa High Sky Secret Region. Ang pagsasabing nakakasakit ito ng napakaraming lahi at pumapatay ng napakaraming kalaban. Para dito, matagal nang nakahanda si Chen Lei. Isa lang itong high-level division. Pagkatapos ng final, mas malupit pa. Gusto pa rin niyang makipagkumpetensya para sa unang pwesto sa 10,000 Races Conference. Sa oras na iyon, hindi siya maaaring maging malambot ang puso, kaya, walang pakialam si Chen Lei sa puot ng mga matatandang ito, ni wala siyang pakialam. Hindi nagtagal, binilang na ang mga pagsasamantala sa labanan ng pinakamalakas sa iba't ibang lahi. Sa pagkakataong ito sa advanced na lugar ng kompetisyon, tanging ang mga nasa pinakamataas na libo lamang ang karapat-dapat na makapasok sa finals. Ang mga huling resulta ay inihayag sa lalong madaling panahon, at lahat ay tumingin sa listahan. Pangalan Chen Lei lang ang nakita ko. Kahanga-hanga siya sa top 10, at niranggo pa sa top 5. Pang-apat ang record ni Chen Lei. Ang ganitong uri ng record ay masasabing pinakamagandang resulta mula nang lumahok ang human race sa 10,000 Races Conference. Ang mga record ni Ji Chanwo at Yun Linger ay nireranggo din sa nangungunang 100. Para naman kay Baimanman, bagamat sa wakas ay gumamit siya ng mga bitag upang pumatay ng maraming makapangyarihang tao, halos hindi niya ito mapatay. Ika-1,000 na lugar, pagraranggo sa likod ng ika-900 na lugar. Gayunpaman, ang pagraranggo sa oras na ito ay hindi nauugnay. Hanggat makapasok ka sa top 1,000, hindi mahalaga. Ang pinakamalupit na lugar ay talagang nasa final. Tiyak na alam ng malalakas na tao sa lahat ng lahi na ang mga resulta sa pagkakataong ito ay hindi gaanong kinakatawan. Ang malalakas ay hindi naman ang pinakamalakas, at ang mahina ay maaaring walang pagkakataong makabalik. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanila ngayon ay ang paghahanda para sa final. Okay, lahat ay maaaring bumalik sa Lingxiao City at magpahinga ng 1 buwan. Pagkatapos ng 1 buwan, pupunta sila sa Shendo para lumahok sa finals ng 10,000 Races Conference. Ang elder ng Protoss na namamahala sa pamumuno sa kompetisyon ay malakas na nag-anunsyo pagkatapos makumpirma ang lahat ng mga resulta at walang duda. Pagkatapos ng anunsyo ng elder, lahat ay sumakay sa lumilipad na bangka at bumalik sa Lingxiao City. Si Chen Lei at ilang tao, pagkabalik sa Lingxiao City, ay umupo ng bahay sa kuweba at namuhay ng tahimik. Sa panahong ito, naunawaan ni Chen Lei, Yun Linger, Baimanman, at Ji Chanwo na sa kamakailang yugto ng panahon na ito,
mas mabuting tumira sila, dahil masyadong maraming tao ang nasaktan ni Chen Lei, maging ang Protoss, Heavenly gusto ng Clan Elders at The Spirit Clan ang kanyang buhay, at kung maglakas loob siyang lumabas para ihagis ito, hinding-hindi siya magtatapos ng maayos. Kaya, nagpasya si Chen Lei at ang iba pa, sa buwang ito, na manatili sa Lingxiao City ng tapat, magsanay ng comfortable sa paglilinang, at maghintay para sa pagdating ng finals. Sa inuupahang bahay sa kuweba, nagsimulang pag-usapan ni Chen Lei, Ji Chanwu, Yun Linger at Baimanman ang iba't ibang bagay na may kinalaman sa finals. Sa pagkakataong ito ang final ay mas mapanganib, at dapat tayong maging ganap na handa. Sa pagkakataong ito sa finals, pumasok ako sa walang kamatayang lihim na kaharian na kilala bilang unang lihim na kaharian sa buong mababang kaharian. Ang walang hanggang lihim na kaharian na ito, na kilala bilang walang hanggang pag-iral, ay mas mahaba at mas mahaba kaysa sa pinagmulan at kasaysayan ng iba't ibang lahi. May mga lugar pa umano na nagpapanatili ng iba't ibang kapaligiran ng mabuksan ang langit at lupa. Ang nasabing lihim na kaharian ay isa aktibo lamang sa tuwing magbubukas ang 10,000 Races Conference. At sa walang hanggang lihim na kaharian na ito, walang silbi ang Tianyan Divine Art ni Chen Lei. Sa sandaling makapasok silang lahat sa Immortal Secret Realm, lilito sila ng random sa iba't ibang lugar, at magiging imposibleng magsama-sama. Kasabay nito, ang antas ng panganib sa Heavenly Secret Realm ay 100 beses kaysa sa High Heaven Secret Realm. Siyempre, ang posibilidad ay 100 beses na mas mataas kaysa sa High Heaven Secret Realm. Ito daw ay isang lihim na mundo kung saan may mga pagkakataon at panganib. Napakadelikado ng Immortal Secret Realm na ito. Sa panahong ito, dapat mong pagsamahin at pagbutihin ang iyong paglilinang. Sa Immortal Secret Realm, hindi mo hinihiling na patayin mo ang kalaban, hilingin mo lang na protektahan mo ang iyong sarili. Panipik. Ito ang huling layunin na itinakda ni Chen Lei para kina Ji Chanwu, Yun Linger at Baimanman. Sa final na ito, natural na lalaban si Chen Lei para sa unang pwesto, ngunit hindi dapat masyadong desperado sina Ji Chanwu, Baimanman, at Yun Linger, ngunit ipaglaban ang pagkakataon na maging unang layunin. Sa katunayan, kung hindi dahil sa pagkakataong magkita minsan sa 1,000 taon, hindi hahayaan ni Chen Lei sina Ji Chanwu, Baimanman, at Yun Linger na lumahok sa final na ito dahil ito ay masyadong mapanganib. Gayunpaman, masyadong masama ang posibilidad sa Immortal Secret Region. Kung hindi mo sasamantalahin ang pagkakataong ito, pagsisisihan mo ito sa buong buhay mo. Kaya naman nagtakda si Chen Lei ng ganoong layunin para sa 3 anak na babae na sina Ji Chanwu, Baimanman, at Yun Linger. Sina Ji Chanwu, Baimanman at Yun Linger ay sumang-ayon din sa desisyon ni Chen Lei. Sa katunayan, sa final na ito, ang kanilang pangunahing layunin ay hindi pumunta sa final, ngunit upang manalo sa immortal na siglo. Ang pinakamagandang pagkakataon sa lihim na mundo. Pagkatapos ng talakayan, si Chen Lei at ang iba pang 4 na tao ay nagsimulang umatras mula sa pagtatanim sa kuwebang ito. Sa pagkakataong ito, hindi mahalaga kung si Chen Lei, Ji Chanwu, Baimanman o Yun Linger, lahat sila ay may mga bihirang pagkakataon at pakinabang, at ang kanilang lakas ay bumuti ng husto. Gayunpaman, dahil napakaraming oras sa Lingxiao Secret Realm, nagtagal ito ng masyadong mahaba at hindi man lang makapag-settle, absorb at digest ng maayos. Sa pagsasamantala sa panahong ito, ganap nilang sasagutin at pagsasanib ang mga nadagdag sa Lingxiao Secret Territory, at ang kanilang lakas ay mapapabuti ng husto. Sa oras na ito, nagsimulang umatras si Chen Lei at naiintindihan ang isang hanay ng mga diskarte mula sa rebulto ng Lady. Noong panahong iyon, minsang sinabi ni Lady Shenyan kay Chen Lei na gusto niyang ganap na pagsamahin ang mga pagsasanay sa Lady Jing at Vulcan upang lumikha ng mas makapangyarihang paraan ng ehersisyo. Sa katunayan, bumalik si Lady Shenyan. Nais ni Di na lumikha ng isang hindi magagapi na pamamaraan, na kung saan ay upang pagsamahin ang pamamaraan ng Thunder Dao at ang diskarteng 5 elemento upang lumikha ng isang tunay na 5 elementong Thunder God. Sa katunayan, sinusubukan din ni Chen Lei na pagsamahin ang Dao of Lightning technique sa 5 elements. Siyempre, iyon ang dati niyang buhay. Gayunpaman, nag-aral lamang siya ng isang balahibo, na hindi ang tunay na 5 elements God Thunder.
Ayon sa pangitain ni Lady, ang tunay na 5 Elements Thunder God ay kailangang ganap na isama sa 5 Elements at maabot ang estado ng pagkakaisa ng lahat ng bagay bago ito maituring na isang tunay na tagumpay. Kaya lang, kahit si Lady ay hindi kailanman gumawa ng ganoong ideya. Nagdusa siya sa cultivation sa loob ng 10,000 taon, at halos hindi lang niya ganap na isinama ang Fire Dao Technique at ang Thunder Dao Technique, at ibinaba ang practice volume na ito, kahit isang pangalan. Dahil ayon sa ideya ni Lady, ang huling hanay ng mga pagsasanay ay dapat tawaging 5 elemento ng Diyos na si Leju. Sa kasalukuyan, hindi pa ito ganap na natapos, at hindi dapat magkaroon ng stand-alone na pangalan. Ang hanay ng mga diskarte na ipinasa ni Lady kay Chen Lei ay isang hanay ng mga diskarteng walang pangalan na ganap na isinama sa katangian ng apoy. Nang maunawaan ni Chen Lei ang hanay ng mga hindi kilalang pamamaraan na ito, ang kanyang pag-unlad ay napakabilis. Nilinang ni Chen Lei ang pinakamahabang oras upang magsanay ng mga ehersisyo ng Thunder Emperor, at natanggap din niya ang mana ng Fire God. Masasabing ginawa ni Chen Lei ang pinakamahalagang hakbang sa daan ng pagsasama ng mga pagsasanay sa katangian ng kulog sa mga pagsasanay sa katangian ng apoy. Ang mga kondisyon ng landas ng paglilinang ay higit na mas mahusay kaysa sa Lady. Sa makatuwid, ang pag-unlad ni Chen Lei ay mas mabilis kaysa sa naisip niya noong nilinang ang hindi kilalang pamamaraang ito. Sa katunayan, sa kasalukuyan, hindi lamang mas madali para kay Chen Lei na magsanay ng Dao of Fire Technique. Ngunit kahit na gusto niyang isama ang Dao of Thunder Technique at Dao of Water Technique, nagawa na niya ang pinakamahirap na hakbang. Alam mo, si Chen Lei ay orihinal na isang pagsasanib ng kaluluwa ng karagatan, at ang kanyang karunungan at pag-unawa sa daluyan ng tubig ay higit pa sa mga ordinaryong tao. Ang kasalukuyang killer feature ni Chen Lei, tubig, apoy at bowl ang kidlat, ay talagang isang pagtatangka na pagsamahin ang mga pamamaraan ng tubig, apoy at kidlat. Ito lamang ang pinakamababaw na pamamaraan, ngunit kahit na sa ganitong paraan, ang kapangyarihan ay napakahusay na si Chen Lei ay nasiyahan. Si Ji Chanwo ay nasa mahiwagang kaharian ng Ling Xiao, at ang martial soul ay muling isinilang mula sa nirvana. Kailangan din itong pagsamasamahin bago maabot ang pinakamakapangyarihang estado nito. Para kay Yunlinger, mangangailangan ito ng ilang oras para ganap na ma-activate ang bloodline ng emperador ng Yun Xiao. Upang umangkop, at nakuha ni Baimanman ang pagkakataong iniwan ng isang alagad ng dakilang emperador Biloo, at nagtagal din ito upang matuno. Sa ganitong paraan, hindi lumabas ang 4 sa loob ng isang buwan, ngunit nag-concentrate sa pagtatanim sa inuupahang kuweba. Sa oras na ito, kabilang sa mga Protoss, si Di Hangyan at ilang iba pang mga henyo ng Protoss ay lahat ay ipinatawag na magkasama. Ikaw naman, sayang hindi mo man lang mapatay si Chen Lei. Simula ngayon, papasok ka sa banal na pool at magsasagawa ng mapait na paglilinang upang buhayin ang dugo sa iyong katawan. Kung hindi mo maabot ang half-blood level, huwag sumali sa 10,000. Final na ito ng clan conference, para hindi mapahiya. Panipi. Isang elder ng pamilyang Protoss, na galit na nagpahayag ng desisyon ng mataas na antas ng pamilya, at itinapon si Di Hangyan at iba pang mahuhusay na disipulo sa mga Diyos ng angkan, na nagpapahintulot sa kanila na lalo pang pagbutihin ang kanilang lakas. Sa gitna ng mga itim na gintong langgam, isang malakas na lalaki, na may malamig na kuryente na nakasabit sa kanyang mga mata, nakatitig sa 3 angkan, mamamatay tao sa kanyang mga mata. Ang makapangyarihang itim na gintong ant na ito ay ang itim na barbarian at ang pinakamakapangyarihang henyo ng itim na gintong ant na tribo. Akala ko noon, sa pagkakataong ito ay papasok sila sa Ling Xiao Secret Realm, at ang kanilang itim na gintong ant tribe ay hindi mawawala ng anuman, na Changxiang, hindi inaasahang 7 tao ang namatay, 4 lamang ang nakaligtas. Ang nasabing pagkawala ay talagang isang malaking kawalan para sa mga itim na gintong langgam. Lalo na, 3 sa kanila ang namatay sa kamay ni Chen Lei. Masasabing naabot na ng layunin ni Heyman ang pagpatay kay Chen Lei, at nangakong papatayin niya si Chen Lei mismo sa final. Pinigilan din ng mga powerhouse ng Spirit Race, Saints Race, Heaven Race, at iba pang lahi ang kanilang mga disipulo. Sa buwang ito, wala sa kanila ang pinayagang mag-relax, at ginamit ang kani-kanilang mga background sa karera upang madagdagan ang access na ito,
lakas ng mag-aaral sa finals upang matiyak na makakamit nila ang pinakamahusay na resulta sa finals. Bukod sa mga powerhouse ng iba't ibang lahi, ang 5 pangunahing sekta ng human race, tulad ng Ding Sword Sect, Star Palace, Jinghong Sword Academy, Tai Profound Sect, at Tianluo Sect, ay mayroon ding ilang mga disipulo na pumasok sa finals. Kaya lang, hindi maihahambing ang pagganap ng mga disipulong ito kay Chen Lei. Iilan lamang sa kanila ang nakapasok sa ika-100 na pwesto. Medyo sampal talaga ang ganitong itsura. Sa katunayan, kung si Leng Qingfeng ay hindi pinugutan ng ulo ni Chen Lei, siya ay maaaring makapasok sa 100. Sa sandaling ito, ang primordial spirit ni Leng Qingfeng ay puno ng puot, puno ng kahindik-hindik na kulay, nakaupo na naka-cross-legged sa maliit na jade bed. Guro, pakibayaran mo ako sa pamamagitan ng pagpatay kay Chen Lei. Aagawin ko ang kanyang katawan upang ipaghiganti ang matinding puot na ito. Kinagat ni Leng Qingfeng ang kanyang mga ngipin at sinabi. Ang disipulo ay hindi nababalisa, hayaan si Chen Lei na lumayo sandali. Pagkatapos ng 10,000 race meeting na ito, kikilos ako para personal na mahuli ng guro ang magnanakaw, ay pump ang kanyang kaluluwa, at hahayaan kang mahuli ang magnanakaw, katawan. Panipi. Isang matandang lalaki na may puting balbas at buhok ang nagsabi sa kaluluwa ni Leng Qingfeng. Salamat, guro, sa iyong mga nagawa. Tuwang-tuwa si Leng Qingfeng at mabilis siyang nagpasalamat. Lumipas ang panahon araw-araw, at sa isang kisap mata, papalapit na ang panahon ng Enero. Sa araw na ito, si Chen Lei at ang iba pa ay nakatanggap ng balita mula sa Lingxiao City Lord's Mansion at hiniling sa kanila na magtipon at magmadali sa Central Immortal City ng Tang Dynasty, na handang lumahok. 10,000 Races Conference Finals. Sa buwang ito, malaki ang natamo ni Chen Lei. Hindi lamang siya nagtagumpay sa paglinang ng unknown art technique na ipinasa ni Lady, kundi pati na rin sa Slaughter God technique ay nakapasok sa 3 antas, at ang Divine Sword Body ay nakapasok sa 6 na antas. Ang dahilan ng gayong mabilis na pag-unlad ay hindi mapaghihiwalay mula sa sunod-sunod na pakikipaglaban ni Chen Lei sa Lingxiao Secret. Kung walang ganoong matinding labanan, tiyak na hindi makakasulong si Chen Lei ng ganoon kabilis. Kaya, kung nais mong mabilis na pagbutihin ang iyong lakas sa pakikipaglaban, paglilinang, maaari mo lamang itong patalasin sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sina Ji Chanwu, Yun Linger, at Baimanman ay napabuti rin ang kanilang lakas. Pagkatapos ng pag-uusap ni na Chen Lei at Ji Chanwu, Yun Linger, at Baimanman sa isa't isa, makatitiyak sila na sa lakas ng 3 babae, sasali sila sa 10,000 Races Conference. Sa final, siguradong mapoprotektahan mo ang iyong sarili. Bukod dito, nasa kamay pa rin ng 3 babae ang pinakamagandang kayamanan. Sa mga panahong mapanganib, mas gugustuhin nilang isuko ang kanilang mga kwalipikasyon upang mailigtas ang kanilang buhay. Sa ganitong paraan, umalis ang 4 ni Chen Lei mula sa paupuhang bahay ng Dong Mansion, at pagkatapos ay nagmadaling pumunta sa City Lord Mansion ng Lingxiao City. Sa mansyon ng Panginoon ng Lungsod, mayroon ng isang dagat ng mga tao sa oras na ito, at may mga makapangyarihang figure mula sa lahat ng lahi saan man. Nang dumating si Chen Lei sa paligid ng teleportation array, nakaakit siya ng isang alon ng mga sulyap. Sa oras na ito, halos alam ng lahat ng malalakas na tao ang pangalan ni Chen Lei. Masasabing ang titulo ng unang pumatay ng sangkatauhan ay napaka-resonant sa lahat ng lahi. Ang ilang malalakas na lalaki ng mga lahi ay tumingin kay Chen Lei na puno ng takot, ngunit mayroon ding ilang malalakas na lalaki na tumingin kay Chen Lei ng may pamatay at mapanuksong mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang mga powerhouse na ito ay may mataas na pagpapahalaga sa sarili. Si Chen Lei ay gumawa ng isang malaking pangalan, at ang ilang mga powerhouse na hindi nakaranas ng lakas ni Chen Lei para sa kanilang sarili ay hindi kumbinsido. Bukod dito, ang mga powerhouse na ito ay nagtanong lahat ng pagkakakilanlan ni Chen Lei sa pamamagitan ng kanilang sariling mga channel. Si Chen Lei ay walang paraan upang gawin ang mga bagay, at walang suporta sa likod niya. Sa pag-iisip nito, itinuring pa nga ng ilang malalakas na tao si Chen Lei bilang isang malaking matabang tupa. Dapat mong malaman na si Chen Lei ay may maraming magagandang bagay sa kanyang mga kamay. Kung kaya niyang pagnakawan si Chen Lei, tiyak na yumaman siya magdamag.
Ang daming malalakas na tao, ganyan pa rin ang iniisip ko. Itinuring pa ng mga dakilang angkan ng Protoss, Heavenly Clan, Lian Clan, at Wolf Clan si Chenlei bilang tinik sa kanilang mga mata at tinik sa kanilang laman, at gusto nilang alisin si Chenlei at sumugod. Sa pagkakataong ito, pagkatapos ng mahigit isang buwang pahinga, ilang mahuhusay na alagad ng iba't ibang lahi ang nakakuha ng mana ng pamana ng pamilya at ang kanilang lakas ay tumaas ng husto. Ang ilan ay isinilang na muli ngayong buwan. Sa ganitong mga kalagayan, ang ilang mga clan strongmen ay mas sabik na patunayan ang kanilang sarili. Natural na nararamdaman ni Chenlei ang kakaibang kapaligiran sa paligid niya, ngunit hindi siya natinag. Sa pagkakataong ito, pagpasok sa finals ng 10,000 Races Conference, kahit sino pa ang magpakita ng puot sa kanya, hindi siya magpapakita ng awa sa pagkakataong ito, maging numero 1 at makakuha ng unang pwesto sa 10,000 Races Conference. Okay, tapos na ang oras, i-on ang teleportation array. Sa oras na ito, isang boses ang tumunog. Isang elder ng Protoss na nagpahayag ng pagbubukas ng teleportation array sa walang kamatayang lungsod ng sagradong dinastiya ng Middle Tang Dynasty. Ang banal na kabisera ng Mid-Tang Dynasty ay isang malaking sinaunang lungsod. Ang sinaunang lungsod na ito ay kilala bilang buhay na walang hanggan, kaya ito ay palaging tinatawag na walang hanggang lungsod. Ang walang hanggang lungsod na ito ay sinasabing mula pa noong panahon ng Great War sa pagitan ng mga Diyos at demonyo. Sa panahong iyon, umiral na ang walang hanggang lungsod na ito. Nang bumukas ang hanay ng teleportasyon, si Chenlei at ang iba pa ay direktang humakbang papunta sa hanay ng teleportasyon, at habang kumikislap ang liwanag, ang mga pagsabog ng kakaiba, makulay at baluktot na mga anino ay kumislap sa harap ng mga mata ng lahat. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Chenlei at ng iba pa ang teleportation array. Natural na naiintindihan nila na ito ay isang eksena ng paglalakbay sa kawalan, ngunit sa pagkakataong ito ay medyo mahaba, na sapat na upang ipaliwanag ang isang bagay, iyon ay, ang distansya ng teleportasyon sa oras na ito. Matapos ang halos nakaka-suffocating teleportation, si Chenlei at ang iba pa ay tumuntong sa lupa at bumalik sa normal. Nang mawala ang liwanag, itinaas ng lahat ang kanilang mga mata at tumingin sa paligid at natagpuan na sila ay lumitaw sa isang malaking teleportation formation. Ang teleportation array na ito ay nakaukit ng komplikado, simple, at kakaibang pattern. Kahit si Chenlei ay hindi makilala ang pinagmulan ng pattern na ito. Sinasabing ito ang pinakamalaking teleportation formation sa Immortal City, na ipinasamula noong sinaunang panahon at maaaring konektado sa ibang mga mundo sa lower realm. Sa buong mababang kaharian, hindi lamang isang gitnang kaharian, mayroong maraming iba pang maliliit na mundo, tulad ng malalim na kaharian kung saan naroon si Chenlei, at iba pa, sa pagitan ng maliliit na mundong ito, mayroong walang katapusang distansya, o may oras at espasyo. Paghihiwalay, ngunit kahit anong uri, ang teleportation array na ito ay maaaring i-teleport pabalik-balik. May mga tsismis pa na ang teleportation array na ito sa Immortal City ay maaari pang makipag-ugnayan sa Middle World at teleport sa Middle World. Gayunpaman, ito ay mga alingaw-ngaw lamang. Sa daan-daang libong taon, walang sino man ang dumaan sa teleportation array na ito upang maabot ang gitnang domain. Si Chenlei at ang iba ay itinaas ang kanilang mga tingin at tumingin sa paligid, para lamang makita na sa lungsod ng Immortal Ancient City, sunod-sunod na matayog na Lingshan, ang mga pader ng lungsod ay mas mataas kaysa sa mga taluktok, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga diwata at ng mga demonyo, dito, at nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga diwata at mga demonyo sa dingding. Ang natitirang mga bakas ng panahong iyon ay nagpapakita pa rin ng isang kalunos-lunos na kapaligiran. Ang kamahalan ng Immortal City ay lampas sa kaalaman ni Chenlei. Kahit na siya ay isang emperador sa kanyang nakaraang buhay, hindi pa siya nakakita ng gayong kahangahangang higanting lungsod. Pagkatapos noon, lumabas si Chenlei at ang iba pa sa teleportation formation. Sa sandaling ito, natuklasan niya na mayroong hindi mabilang na makapangyarihang mga henyo, lahat ay malapit sa teleportation formation. Magkaroon ng kamalayan na sa pagkakataong ito sa finals, lahat ng malalakas na manlalaro mula sa 100 mataas na antas na dibisyon ay nagtipon. Ang Lingxiao City kung saan matatagpuan si Chenlei at ang iba pa ay isa lamang sa 100 dibisyon.
Sa sandaling ito, ang lahat ng malalakas na manlalaro na kalahok sa finals ay naglabas ng sobrang malupit na aura. Masasabing dito nagtitipon ang pinakamahuhusay na kabataang malalakas sa buong Central Region. Upang ilarawan ito bilang Hidden Dragon at Crouching Tiger ay hindi isang pagmamalabas. Kahanga-hanga rin ang puso ni Chen Lei. Sa mga powerhouse na ito, ang ilan ay hindi pangkaraniwang makapangyarihan, na nagpaparamdam sa kanya ng palpitations. Para sa kanya, karibal siya. Sa pagkakataong ito, gusto niyang makuha ang unang pwesto sa finals. Gayunpaman, ito ay tiyak na dahil dito na si Chen Lei ay mas nasasabik, at kapag ito ay mahirap, ito ay mas kapanapanabik. Kung hindi, hindi ba ito ay maya mo? Sa pagkakataong ito, upang makalaban sa pinakamakapangyarihang tao sa 10,000 karera, para kay Chen Lei, ito ay isang pambihirang pagkakataon. Kung makakalaban niya ang malalakas na manlalarong ito, makakasigurado siya na ang kanyang lakas ay muling gaganda, at ang epekto ay mas mahusay kaysa sa blind cultivation. Bilang karagdagan, kung maaari kang makakuha ng unang lugar sa oras na ito, makakakuha ka rin ng isang malaking premyo. Ang Reg Along ito ay inisyo ng banal na dinastiya ng Mid-Tang Dynasty, na lubhang kawili-wili. Desidido rin si Chen Lei na manalo sa premyong ito. Hindi nagtagal, dumating ang lahat ng malalakas na manlalaro mula sa 100 dibisyon. Kayong lahat ay maingat na piniling mga elite. Ngayon, mangyaring sumunod sa akin sa palasyo. Ang pasukan sa walang hanggang lihim na kaharian ay nasa loob ng palasyo. Ang isang opisyal mula sa Mid-Tang Dynasty, ay nagsabi sa isang malalim na boses, ang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay dahan-daang binibigkas, at ito ay malinaw na ipinadala sa mga tainga ng daan-daang libong makapangyarihang mga tao. Isa-isang sumakay sa malalaking dragon boat ang malalakas na manlalaro sa kompetisyong ito. Ang mga dragon boat na ito ay gawa sa mga buto ng kilya, at lahat sila ay napakalakas na kayamanan. Pagkatapos sumakay sa dragon boat, naramdaman ni Chen Lei ang mahinang kapangyarihan ng dragon na nagmumula sa dragon boat sa ilalim ng kanyang mga paa, at hindi niya maiwasang mapasigaw ng palihim. Ang Tang Dynasty na ito ay tunay na isang obra maestra. Ang halaga ng dragon boat na ito lamang ay sapat na upang sulitin ang ilang nangungunang mga dragon boat. Ang buong mapagkukunan ng pananalapi ng aristokratikong pamilya ay makikita mula sa lakas ng Mid-Tang Dynasty. Sa pagdaan ng dragon boat sa mga ulap, unti-unting lumitaw sa harap ng lahat ang isang palasyo na sumasakop sa isang malaking lugar, tulad ng isang maliit na kontinente. Ang imperial na palasyong ito ay maringal, makinang, fairy mist at magandang tanawin, kahit paano mo ito ilarawan, matatawag itong pinakamataas na espiritual na lugar sa buong Central Region. Tumingin si Chen Lei sa paligid at nalaman na sa buong palasyo, may ilang lugar na nagniningning ng maliwanag, at hindi siya makakita ng malinaw. Malinaw, may mga mahigpit na paghihigpit, ang ilang mga lugar ay ipinagbabawal. Bukod sa mga ipinagbabawal na lugar na ito, ang iba pang mga lugar na makikita ay lubos na nakakagulat sa lahat, tulad ng isang malawak na ilog na libu-libong milya ang lapad, na dumadaan sa lungsod sa buong palasyo. Sa loob ng ilog ay may 10-10 daang pilak na alakdan na lumalangoy, at bawat pilak na alakdan ay napakagwapo at makapangyarihan. Sa bundok, sa isang malaking puno, damapo ang isang nagninengas na phoenix, puno ng lumilipad na apoy, lubhang nakakatakot. Sa itaas ng malaking bangin, na may mga gintong ilaw, may mga kawan ng mga ibong may pakpak na ginto na lumilipad sa paligid. Ang eksena dito, nakita kong natigilan ang lahat, at maging si Chen Lei, tulad ni Lola Leo na pumapasok sa Grandview Garden, ay sobrang refresh nang makita niya ang lahat. Pagkatapos ang dragon boat na ito ay dahan-daang dumaong sa paanan ng isang malaking bundok, na siyang pinakamalaking bundok sa buong palasyo. Sa paanan ng bundok, may patag na parisukat. Ang lupa ay natatakpan ng jade at mud-ulash. Sa harap ng napakalaking square na ito, may isang altar. Sa itaas ng altar, isang gintong kurtina ng maharlikang kamahalan ang nakasabit, at ang watawat ay kumikislap. Sa gitna ay may isang higanti. Nagniningning ang aura. Matapos makapasok ang lahat sa plaza, biglang lumitaw ang isang figure sa higanting templo sa itaas ng altar, na nagpapalabas ng pinakamataas na kapangyarihan. Tingnan mo ang emperador. Sa sandaling ito, nang makita ang figurang ito na nagpapakita ng pinakamataas na kamahalan,
Ang lahat ng mga ministro sa plaza ay sabay-sabay na nagpupugay. Ibinigay ng mga prinsipe ang kahinhinan. Ngayon, higit sa lahat nakita ko ang mga elite ng iba't ibang lahi sa Tang Dynasty. Sa pagkakataong ito ang 10,000 Races Conference ay napakahalaga. Malinaw kong masasabi sa iyo na sa pagkakataong ito ang 10,000 Races Conference ang nangungunang 10 susundan ako sa gitnang mundo upang maranasan at maranasan. Panipi. Ano? Matapos marinig ang mga salita ni Emperor Shengtang, lahat ng mahuhusay na eksperto na lumalahok sa kompetisyon ay hindi makapaniwala sa kanilang mga tainga, maging si Chen Lei. Alam mo, sa kanyang nakaraang buhay, ang paglilinang ni Chen Lei ay umabot sa pinakamataas na kaharian ng Emperor Wu. Upang malampasan ang pinakamatinding kapahamakan, gusto niyang tumawid sa nakawan at pumasok sa gitnang mundo. Ngunit nabigo pa rin siya, ngunit ngayon, may pagkakataong makapasok sa gitnang mundo kung ito ay totoo, ang kahulugan ay masyadong malaki. Kailangan mong malaman kung ano ang gitnang mundo, walang nakakaalam. Kahit sa mga sinaunang aklat, mayroon lamang mga paglalarawan ng kalistis at kalahating kuko. Sa paglalarawang ito ng mga kalistis at kalahating kuko, imposibleng mahinuha ang sitwasyon ng gitnang mundo, ngunit ngayon, mayroon talagang pagkakataon na sundan ang banal na emperador na maglakbay sa gitnang mundo habang buhay. Okay, ang dami ko lang nasabi. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito ang 10,000 Races Conference, dapat mong gawin ang iyong makakaya upang ipaglaban ang pambihirang pagkakataong ito. Sa susunod na gusto mong magkaroon ng ganitong pagkakataon, natatakot ako na ito ay daan-daang libo pagkaraan ng maraming taon, sa susunod, ibinabalita ko na magsisimula na ang finals ng 10,000 Races Conference. Sa pag-anunsyo ng emperador ng Middle Dynasty, mahigit 100 opisyal na nakasuot ng itim na damit ng korte ang lumipad sa tuktok ng bundok at kasabay nito ay sinira ang simpleng monumento na bato sa tuktok ng bundok. Kaagad, ang batong monumento na ito ay namumulaklak na may napakalawak na liwanag, na bumagsak sa kawalan, na bumubuo ng isang malaking liwanag na gate. Sa pamamagitan ng light gate, natatanaw nila ang isang prehistoric-like world, na nakaunat sa harap nila. Napaka-primitive ng mundong ito, na may malalaking puno, masungit na taluktok ng bundok, at tiwangwang na disyerto, na para bang unang binuksan ang mundo. Ito ay isang walang hanggang lihim na kaharian. Okay, ang Immortal Secret Realm ay binuksan. Ang oras ay 1 taon. Ang taong ito ay oras ng iyong kompetisyon. Pagkatapos ng 1 taon, ang Immortal Secret Realm ay magsasara at ikaw ay direktang may lilipat. Tulad ng para sa iyong tala, ito ay katumbas ng bilang ng mga ulo na hinuhuli. Panipi. Ang emperador ng sagradong dinastiya ng Middle Dynasty ay natapos na magsalita, at inihayag na ang lahat ay maaaring pumasok sa misteryong mundo ng 10,000 lahi. Si Chen Lei at ang iba pa ay isa-isang pumasok sa Secret Realm of 10,000 Races. Bago pumasok sa Secret Realm of 10,000 Races, lahat ay may extra battle medal sa kanilang mga kamay. Ang Combat Achievement Card na ito ay mas pino kaysa sa mga Combat Achievement Card na lumalahok sa mga high-level na kompetisyon. Ang Combat Achievement Card na ito ay hindi lamang makakapag-record ng iyong sariling mga combat achievements, ngunit makakatanggap din ng combat merits ng Combat Achievements Card ng kaaway, ipakita kung gaano ka na sa kasalukuyan, at ipakita ang iyong malakas na posisyon sa loob ng radius na 100,000 milya. Sa ganitong paraan, ang buong Immortal Secret Region ay magiging mas brutal, at mas mabangis na maglalaban sa isa't isa. Hindi nagtagal, ang lahat ay humakbang sa liwanag na tarangkahan ng walang hanggang lihim na kaharian, at pagkatapos ay lumitaw sa walang hanggang lihim na kaharian. Sa pagkakataong ito, random na nakateleport ang lokasyon kung saan ka papasok sa Immortal Secret Realm, at walang nakakaalam kung saan ito lilito. Ang ilang mga malas na tao, kung sila ay inilipat sa gilid ng mga hayop, maaaring hindi sila magkaroon ng pagkakataon na makita ang walang hanggang lihim na kaharian, sila ay lalamunan ng mga hayop. Ang mga mabangis na nilalang na ito sa Immortal Secret Realm ay walang magandang ugali. Pagkatapos pumasok ni Chen Lei sa Immortal Secret Realm, nagpakita siya sa spiritual kick. Ang espiritual na enerhiya dito ay napakayaman. Tanging hininga lang ay napakaginhawa na niya. Ang unang bagay na ipinakita ni Chen Lei ay ilabas ang kanyang espiritual na pag-iisip at suriin kung may anumang panganib sa paligid niya.
Matapos suriin ang 4 na linggo at kumpirmahin na walang panganib sa ngayon, nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos nito, kinuha ni Chenlei ang merit card, kinuha ito sa kanyang kamay, at sinuri ang mga nakapaligid na kaaway sa pamamagitan ng merit card. Maaaring makita ng combat achievement card na ito kung may mga kalaban sa loob ng radius na 100,000 milya. Kung ikukumpara sa hanay ng pagtuklas ng mga banal na kaisipan, ito ay mas malaki. Alam mo, ang kasalukuyang banal na pag-iisip ni Chenlei ay maaari lamang makakita ng 2 sa pinakamaraming bagay. Sa humigit kumulang 10,000 milya, hindi niya mapanatili ang ganitong distansya sa lahat ng oras. Kung pananatilihin niya ang distansya ng pagtuklas na ito sa lahat ng oras, sa loob ng 1 oras, ang kanyang espiritual na pag-iisip ay ganap na maubos. At ang battle card na ito, ngunit may napakagandang epekto, ay halatang napaka-magical. Inobserbahan ni Chenlei ang combat achievement card na ito at nalaman niya na ang refinement ng combat achievement card ay medyo banayad, na may ilang rune na hindi niya alam. Gamit ang paraan ng pagpino ni Chenlei, natural na makita kaagad kung nasaan ang iba't ibang misteryo ng combat achievement card na ito. Ang mystery combat merit card na ito ay maaaring makakita ng mga kaaway sa loob ng radius na 100,000 milya. Sa pagitan ng 2 mahiwagang rune. Ang mga mahiwagang rune na ito ay maaaring sumasalamin sa isa't isa, na nangangahulugan na ang card ng tagumpay sa digmaan ay nakakakita ng bakas ng kalaban, sa katunayan, ang card ng tagumpay sa digmaan ng kalaban. Kung itapon ang War Merit card, imposibleng mahanap ng kabilang partido ang bakas ni Chenlei. Tumango si Chenlei. Ito ay may katuturan. Kung hindi, ang isang ito ay maaaring makakita ng mga kaaway sa loob ng radius na 100,000 milya, na masyadong nakakatakot. Naipasa ni Chenlei ang achievement card na ito sa oras na ito at nalaman na 12 ng mga kaaway ang aktibo sa loob ng radius na 100,000 milya. Sa oras na ito, natuklasan ni Chenlei sa pamamagitan ng merit card na ang taong pinakamalapit sa kanya ay mabilis na gumagalaw sa direksyong ito. Malinaw na natuklasan din ng kabilang partido ang kanyang bakas sa pamamagitan ng merit card, kaya dapat siyang ituring na unang biktima. Halika, gusto kong makita kung sino ang may tapang. Masyadong interesado si Chenlei sa lalaking lumalapit sa kanya, at hindi handang iwasan siya. Ang distansya ng 10,000 milya, para sa Woody 9th level expert, ay ilang paghinga lang, at pagkaraan ng ilang sandali, isang malaking figure ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Chenlei. Ang malaking figure na ito, na may matalim na kinang sa kanyang mga mata, ay lumaki ng isang pares ng malalaking pakpak na laman, ang kanyang katawan ay parang buwaya, at ang kanyang ulo ay ulo ng lobo. Ito ang sikat na Flying Winged Wolf Crocodile Clan. Sikat ang clan na ito sa bangis at brutalidad nito. Ang malakas na lalaking ito ng Flying Winged Wolf Crocodile Family ay nagmula sa ibang dibisyon at hindi alam ang pangalan ni Chenlei. Sa katunayan, kahit alam niya ang pangalan ni Chenlei, ang taong ito mula sa Flying Winged Wolf Crocodile Clan ay hindi susuko. Malaki ang tiwala niya sa sarili niyang lakas. Umuungol. Matapos makita si Chenlei, ang malalakas na angkan ng buwaya ay umungal. Direktang winasak ng sound wave ang maliit na bundok sa tabi nito. Ang malamig na mga pattern ng liwanag ay nakipag-ugnay sa kanyang mga kuko, at tinutukan niya ang direksyon ng pag-atake ni Chenlei. Sa walang hanggang lihim na kaharian na ito, lahat ng nabubuhay na nilalang ay sarili nilang mga kaaway. Kahit na ang mga tao mula sa parehong angkan ay maaaring may mga kutsilyo sa likod ng kanilang mga likod. Sa makatuwid, ang malakas na lalaking ito ng Flying Winged Wolf Crocodile Clan ay hindi umimik. Kaya binaril niya ng diretso si Chenlei. Kaharap ang taong ito mula sa Flying Winged Wolf Crocodile Tribe, hindi rin nagalit si Chenlei. Boom! Pagkatapos ng malakas na ingay, ang lumilipad na may pakpak na lobo na Crocodile Clan na ito ay lumipad ng patiwarik, natamaan ang isang malaking bato, at nadurog ang bato. Kabilang sa mga alikabok at mga labi sa isang lugar, ang lumilipad na pakpak na Wolf Crocodile Clan na ito ay lumabas na may hitsura ng pagtataka, at tumingin kay Chenlei nang hindi makapaniwala. Umuungol. Ang Winged Wolf Crocodile Clan na ito ay hindi naniniwala sa kasamaan, at ang katawan nito ay muling nagniningning ng pambihirang liwanag. Naabot na ng momentum ang limitasyon nito.
Isang kuko ang biglang bumaril, at ang liwanag sa kuko ay pumutok, mabilis na lumawak sa himpapawid, na sumasakop sa kalangitan at araw, kung ang pag-ikot ng mga Diyos at buwan ay parang, si Chen Lei ay dumating upang sugpuin ito. Sigaw ni Chen Lei, sa pagkakataong ito ay direktang ginamit niya ang Great Desolate Fulong Fist. Sa isang suntok, ang round na ito ng Shenyo ay nabasag ng suntok ni Chen Lei. Pagkatapos nito, ang kanyang mga kamao ay hindi pangkaraniwang, at ang kanyang kapangyarihan sa pagtatanggol ay hindi magagapi. Isang lalaki mula sa Flying Winged Wolf Crocodile family. Hoy! Ang malakas na tao ng Flying Winged Wolf Crocodile clan ay naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso at nagmamadaling tiniis ito. Gayunpaman, napakalakas ng suntok ni Chen Lei kaya diretsyo niyang nabasag ang dalawang kuko na nakaharang sa kanyang puso. Tapos, umilo ang kamao niya. Sumabog ito sa dibdib ng malakas na Flying Winged Wolf Crocodile clan, direktang tumagos sa katawan, at isang malaking butas ng dugo ang lumitaw, at ang puso ng malakas na Flying Winged Wolf Crocodile clan ay direktang nabigla sa suntok na ito. Ang makapangyarihang Flying Winged Wolf Crocodile clan ay biglang naramdaman na halos maglaho ng walang bakas ang lakas ng buong katawan. Sa sandaling ito, ang anyo ni Chen Lei ay biglang nawala at naging halos hindi nakikitang transparent sword wire. Sa itaas ng kanyang leeg, ang malakas na lalaking ito ng Flying Winged Wolf Crocodile clan ay biglang nakaramdam ng napakadelikado, at gusto lang lumaban, ngunit huli na ang lahat. Sinira ni Chen Lei ang sword wire na nilikha sa pamamagitan ng pagsira sa katawan ng Divine Sword. Ang ulo ng malakas na lalaking ito mula sa Flying Winged Wolf Crocodile clan ay lumipad pataas, at ang kanyang dugo ay tumalsik ng libu-libong metro ang taas. Pagkatapos noon, ipinakita ni Chen Lei ang kanyang tunay na katawan, ang kanyang katawan ay hindi nabahiran ng dugo, at ang kanyang tono ay kalmado. Ang lakas ng Flying Winged Wolf Crocodile clan na ito ay tiyak na hindi malakas, ngunit sa harap ni Chen Lei, wala siyang pinagkaiba sa Lam, at hindi siya ang kalaban ni Chen Lei. Ang primordial spirit ng makapangyarihang Flying Winged Wolf Crocodile clan ay lumipad palabas, at tumingin kay Chen Lei na hindi makapaniwala. Nakakatakot talaga si Chen Lei, at hindi siya makapaniwala. Sa sandaling ito, itinaas ni Chen Lei ang kanyang kamay, pinasabog ang power grid, at hinabol ang malakas na tao ng Flying Winged Wolf Crocodile family. Ang malakas na lalaking ito ng Flying Winged Wolf Crocodile clan, ang primordial spirit ay tumalikod at mabilis na tumakas, ngunit medyo huli na, at siya ay direktang nahuli ng power grid at selyadong. Sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang tumagos sa merit card sa baywang ni Chen Lei, na may mga salitang nagpapatunay na si Chen Lei ay nakapatay ng isang tao. Pagkatapos nito, tinipon ni Chen Lei ang lahat ng samsam ng makapangyarihang Flying Winged Wolf Crocodile clan, at pagkatapos ay umalis. Si Chen Lei ay walang anumang pakiramdam ng tagumpay sa pagpatay sa makapangyarihang Flying Wolf Crocodile clan, dahil para sa kanya, ito ay isang maliit na bagay na hindi maaaring maging mas madali at mas natural. Sa kanyang kasalukuyang lakas, tanging ang mga henyo lamang ng ilang nangungunang pinakamalakas na lahi, pati na rin ang mga tunay na superpower, ang magiging banta sa kanya. Ang pangkalahatang martial artist ay walang pagkakataon na makatakas sa kanyang harapan. Susunod, nakahanap si Chen Lei ng isang lugar upang patakbuhin ang Tianyan Divine Art, umaasang mahihinuha ang kinaroroonan nina Bai Minman, Ji Chanwo at iba pa. Kahit na alam niyang imposibleng gamitin ang Tianyan Divine Art sa Immortal Secret Realm na ito noon, gusto pa rin niya itong subukan. Nabigo si Chen Lei sa huling resulta ng pagsusulit. Ang Yan God Art Technique ay hindi epektibo sa walang kamatayang lihim na kaharian na ito, at ito ay walang silbi. Ang lahat ng kanyang hinuha ay ganap na walang laman, at kahit na ito ay pinilit na paghihinuha, si Chen Lei ay nadama na ito ay malamang nasaktan ang kanyang kamalayan. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, hindi nang ahas si Chen Lei na ipagpatuloy ang pag-eksperimento, ngunit tapat na sinunod ang mga patakaran. Dahil hindi mahanap ang kinaroroonan ni Bai Minman at ng iba pa, isinantay bilang ni Chen Lei ang bagay na ito, at nagsimulang magkusa na tugisin ang mga makapangyarihang tao sa paligid niya. Dapat mong malaman na ang pinakamalaking layunin ni Chen Lei sa pagkakataong ito ay ang maging unang lugar sa 10,000 Races Conference. Sa makatuwid, kailangan niya ng maraming pagsasamantala sa labanan. Kung hindi siya nagkusa sa pag-atake,
imposibleng makuha ang unang pwesto. Ginawa ni Chen Lei ang kanyang mga pagsasamantala sa militar at naghanap ng mga kaaway sa loob ng 100,000 milya mula sa kanya. Kaagad, itinuon ni Chen Lei ang kanyang tingin sa target na pinakamalapit sa kanya, at nagmamadaling pumunta sa direksyon na iyon. Ang layunin na pinili ni Chen Lei, iniulat ang parehong ideya, at lumipat sa parehong direksyon bilang Chen Lei. Hindi nagtagal, nagkita si Chen Lei at ang kabilang partido sa kalagitnaan. Pagkatapos ng pagpupulong, sinimulan ng magkabilang panig ang laban ng walang sinasabi. Pagkatapos ng 12 ng galaw, pinatay ni Chen Lei ang kalaban at muling nakamit ang tagumpay. Matapos magpahinga at mabawi ang kanyang lakas sa tuktok, si Chen Lei ay lumipat sa susunod na layunin. Masasabing sa panahong ito, halos hindi nag-aksaya ng oras si Chen Lei. Sa loob ng isang araw, nakapatay siya ng 10 kalaban at nakakuha ng 10 combat exploit. Sa araw na ito, natuklasan ni Chen Lei mula sa achievement card na ang kanyang rango ay umabot sa 100, at ang pinakamalakas na manlalaro sa unang lugar ay pumatay ng 23, na may 23. Mga pagsasamantalang militar. Gayunpaman, ito ay unang araw lamang, at ang pagraranggo sa merit card ay walang ibig sabihin. Sa hapon, si Chen Lei ay hindi nagpatuloy sa paghahanap para sa target, ngunit nakahanap ng isang lugar, nakaupo na naka-crossleg, at nagsimulang magpahinga. Ang gabing ito sa walang kamatayang lihim na kaharian ay lubhang mapanganib. Magkakaroon ng malalaking hayop. Bagamat hindi natatakot si Chen Lei sa malalaking hayop na ito, ayaw niyang sayangin ang lahat ng lakas niya sa malalaking hayop na ito. Sa oras na ito, ang mga malalaking hayop ay madalas na lumilitaw sa gabi, mas mabuti para sa kanya na maiwasan ang mga gilid. Kinabukasan, nagising si Chen Lei at nagpatuloy sa pangangaso para sa iba pang mga target. Araw-araw, si Chen Lei ay nanghuli at pumatay ng 100 malalakas na lalaki. Sa panahong ito, nakilala niya ang isang malakas na lalaki na halos kapantay niya. Gayunpaman, sa huli, sa kanyang sobrang tigas, sa wakas ay nadurog ni Chen Lei ang kalaban na ito hanggang sa mamatay. Sa oras na ito, unti-unting nagbago ang momentum ni Chen Lei, naging mas mabangis, at ang buong tao ay parang isang divine sword. Sa katunayan, pinakintab ni Chen Lei ang kanyang aura upang maging kasing init ng jade, at ito ay ganap na nagtatagpo. Ang estadong ito ang pinaka-perpektong estado. Ngunit ngayon, ang momentum ni Chen Lei ay naninindigan, na nagpapakita na sa panahong ito, ang kanyang lakas ay bumuti ng husto, at hindi na niya mapanatili ang estado ng pagtatago ng espada sa kaluban. Nagkaroon ng gap sa pagitan ng kanyang kalooban at ng kanyang lakas. Sa ilalim ng mga ganitong sitwasyon, kapag pinakintab ni Chen Lei ang kanyang mood sa isang tiyak na antas, maaari niyang itago muli ang kanyang matalas na aura. Ito ay isang mahabang proseso. Ngayon, walang oras si Chen Lei para pakinisin ang kanyang isipan, kaya hinahayaan na lang niyang lumakas ang kanyang momentum. Ang bentahe nito ay maaari itong direktang humadlang sa ilang mahihina at makapangyarihang tao, na ginagawang hindi nila maipakita ang kanilang buong lakas sa harap ni Chen Lei, ngunit ang kawalan ay hindi sila maaaring magpanggap na baboy at kumain ng tigre, at sila ay makikilala sa isang tingin. Gayunpaman, ang puntong ito ay hindi gaanong nakakaapekto kay Chen Lei ngayon. Sa araw na ito, ipinagpatuloy ni Chen Lei ang kanyang paglalakbay, naghahanap ng iba pang mga target. Ngayon, sa loob ng 1,000,000 milya ng Chen Lei, wala ng mga kaaway na napatay niya. Maaari lamang niyang palawakin ang hanay ng kanyang pangangaso. Matapos lumipad ng 2 araw, sa wakas ay natagpuan ni Chen Lei ang target. Tungkol sa layuning ito, natuklasan din si Chen Lei at nagkataon, ang dalawa ay sumugod sa isa't isa ng sabay. Hindi nagtagal, nagtagpo ang dalawang panig, at naramdaman ng lahat ang malupit na pagbabago-bago ng hininga na ibinubuga ng kabilang partido. Nakita ni Chen Lei na ang kalaban ay isang malakas na tao mula sa Celestial Clan, at ang malakas na lalaking ito ay isang malakas na tao mula sa Chanma Clan. Tungkol naman sa malakas na lalaki ng tribong Chanma, nang makita niya si Chen Lei, medyo nagulat din siya na may isang malakas na tao ng lahi ng tao na lilito sa kanyang harapan. Gayunpaman, ang malakas na lalaking ito mula sa tribong Chanma ay hindi minamaliit si Chen Lei dahil sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang lahi ng tao.
Dapat mong malaman na ang malakas na hininga na inilabas ni Chen Lei sa sandaling ito ay lubhang kahanga-hanga, na nagpasindak sa mga malalakas na lalaking ito ng Tribong Chanma. Tao, alang-alang sa iyong mabubuting kapangyarihan, nagpasya akong hindi ka papatayin ngayon. Tatanggapin kita bilang paborito ko at sakupin ang quartet para sa aking upuan. Ang makapangyarihang angkan ng Chanma na ito ay buong pagmamalaki na nagsabi kay Chen Lei, bihirang makakita ng ganoon kalakas na angkan ng tao. Kung sila ay pinapabore ng iba, silang dalawa ay magkasamang humahabol sa ibang target, sino ang kalaban? Ang pagiging numero 1 ay malapit na. Matapos marinig ang mga salita ng malakas na tao ng Tribong Chanma, gumaan ang loob ni Chen Lei. Napakayabang talaga ng malakas na lalaking ito ng Tribong Chanma. Mga kabayo, ang lakas ng loob mong sabihin, ngayon ay ilalagay ko ang aking mga salita dito, at hindi ko kukunin ang iyong buhay. Ngunit kulang ako sa kadaliang kumilos, sa palagay ko ay magaling ka, ngayon, kukunin kita bilang isang bundok, mahinang sabi ni Chen Lei. Matapos pakinggan ang malakas na lalaking ito mula sa Tribong Chanma, biglang naging berde ang kanyang mukha, at bamantong hininga at sinabing, kung gusto mong kunin ang upuang ito bilang isang bundok, talagang maglakas loob kang mag-isip tungkol dito. Ngayon, ang upuang ito ay magtuturo sa iyo ng isang aralin at sasabihin sa iyo na dapat mong paano tretuhin ang iyong Panginoon. Panipik. Matapos magsalita ang malakas na tao ng Tribong Chanma, isang pares ng mga paa ang itinaas ng mataas, at ang liwanag mula sa itaas ay nagliwanag, at marahas niyang tinapakan si Chen Lei. Ang dalawang kuko ng Chanma clan ay bilog at makapangyarihan, tulad ng dalawang martilyo ng bundok, at sa isang dagandong na bumasag sa hangin, tinamaan nila ng malakas ang ulo ni Chen Lei. Agad na naramdaman ni Chen Lei ang malakas na hangin na umihip sa kanyang mukha, dumating ang isang walang katulad na malaking presyon, gumuho ang lupa sa isang iglap, at ang walang hanggan na puwersa ay nagpang-inig sa mga buto sa kanyang buong katawan. Determinado si Chen Lei na subukan ang lakas ng makapangyarihang Tribong Pegasus na ito, hinuyam ang kanyang mga kamao, at direktang binati siya. Sa isang sandali, ang liwanag na pattern ay naging isang kakilakilabot na karagatan, naglalabas ng malawak at walang hangganang banal na kapangyarihan, at tumama sa dalawang paa na naapakan ng Tribong Chanma. Boom! Isang malakas na ingay ang dumating, tulad ng kulog sa lupa, ang tunog ay kumalat ng daan-daang libong milya, at ilang nakapaligid na mga taluktok ay agad na nag-crack, halos mabasag. Matanto na ito ay isang walang hanggang lihim na kaharian. Ang mga bundok dito ay daan-daang beses na mas malakas kaysa sa labas. Napakahirap para sa mga ordinaryong malakas na wudi na sirain ang mga halaman at puno dito. Gayunpaman, si Chen Lei at ang makapangyarihang Chanma clan na ito ay ang pinakamalakas na henyo ng bawat clan, at ang kanilang lakas ay walang limitasyon. Sa laban na ito, ang resulta lamang ng labanan ay halos nawasak ang ilang mga taluktok. Ang malakas na tao ng angkan ng Chanma ay biglang nagbago ng kulay, at ang malakas na puwersa ni Pei Mo ay maaaring direktang magpatambo sa kanya ng mabilis, na nag-aararo ng dalawang malalim na bangin sa lupa. Namutla din si Chen Lei, at hindi namamalayan na umatras ng 12-dosenang hakbang, bawat hakbang ay bumitak ang lupa, na nagpapakita ng 12-dosenang malalaking bitik. Cough! Ibinuko ng malakas na lalaki ng angkan ng Chanma ang kanyang bibig at dumura ng asterisk. Ang kanyang mga mata ay kumislap patungo kay Chen Lei. Ang lalaki ay tumayo, dalawang malalaking kuko ang nagbanggaan sa hangin, na gumagawa ng tunog na parang ginto at bakal na humuhuni. Alaga, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka talaga ng dalawang anak. Mas gusto ito ni Mr. Maria. Ang ganitong uri ng alagang hayop ay medyo malakas. Si Chen Lei ay tit for tat, at nagsabi, hindi ka masama para sa isang makulat na kabayong may pakpak, baka malakas ka para maging bundok ng aking tiyuhin, huminto ka sa pakikibaka, hindi ka makakatakas sa palad ng aking tiyuhin. Panipik. Ang malakas na lalaki ng Tribong Chanma ay nakinig, at ang kanyang ilong ay baluktot. Siya ay isang marangal na tao ng Tribong Chanma. Ang tinaguri ang makulat na may pakpak na kabayo, kaya nakakainsulto sa kanya, hindi matiis ni tito at tita. Ang malakas na tao ng Tribong Chanma ang tao ay umungal, naging electric light, at muling sumugod kay Chen Lei. Ngumisi si Chen Lei, paano siya matatakot,
at nakipag-away siya sa malakas na lalaki ng angka ng Chanma sa isang kisap mata. Isang tao, isang kabayo, at 3 araw at 3 gabi ay lumaban sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Sa huli, ang malakas na tao ng angka ng Chanma ay napagod at si Chenlei ay sumakay sa kanyang likod. Mababang kabayo, kung hindi ka tumanggap ng pagkatalo, kung hindi mo tinatanggap ang pagkatalo, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Panipik. Hinawakan ni Chenlei ang mane sa leeg ng malakas na Tribong Chanma, at tinamaan ng isang kamay ang ulo ng malakas na Tribong Chanma, tulad ng isang martilyo, ng marahas, na tinutusok ang malakas na Tribong Chanma. Overhead. Ang malakas na lalaki ng Tribong Chanma ay agad na sumuray-suray at muntik nang mahulog sa lupa. Gayunpaman, ang malakas na tao ng Tribong Chanma ay hindi nakipagkasundo, ang kanyang katawan ay kumikinang, at ang hindi mabilang na mga mains ay naging hindi mabilang na matalas. Ang mananipis na karayom ay tumutusok patungo kay Chenlei na parang ulan ng liwanag. Umupo si Chenlei sa likod ng kabayo, na tinanggal ang malaking maskara sa kanyang katawan, na nakaharang sa lahat ng pinong karayom na ito. Boom! Muli itong binasag ni Chenlei, kinatok ang tuktok ng ulo ng malakas na tribo ng Chanma, at sinabing, "Ikaw ay isang kabayo, hindi isang bubuyog, anong uri ng karayom ang iyong nilalaro?" Ang malakas na lalaki ng angka ng Chanma ay gumulong-gulong at gustong palayain si Chenlei. Galit siyang sumirit, "Ilang beses ko nang sinabi iyon, Chanma ako, hindi kabayo, ibababa mo ba ako? Ano bang problema ni Pegasus, hindi na ba kabayo si Pegasus? Tinanggap ko ang iyong bundok. Hindi kita hahayaang magdusa, hindi ko akalain na magiging tapat ka." Pagkatapos magsalita, bumagsak ang mga kamao ni Chenlei na parang patak ng ulan sa malakas na tao ng Tribong Chanma. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman na lamang ng malakas na lalaki ng Tribong Chanma na parang tinamaan siya ng malakas ng hindi mabilang na mga sledgehammers, na nagmumula sa buong katawan. Ang sakit ay hindi matiis. Wow! Oo, sobrang sakit, stop it. Ang malakas na lalaking ito mula sa Tribong Chanma ay patuloy na tumatama sa mga taluktok, sinusubukang alisin si Chenlei sa kanyang likuran. Sa kasamaang palad, ang mga paa ni Chenlei ay parang mga ugat, at walang paraan para palayain si Chenlei. Panipik. Ang malakas na aura ng angka ng Chanma ay sumisigaw, ngunit hindi ito mapigilan ni Chenlei. Sa oras na ito, si Chenlei ay may kulog at kidlat na letigaw sa kanyang kamay, na patuloy na nagbobomba nito sa malakas na angkan ng Chanma, isang serye ng mga bakas. Ito ay napakadilim, at ang magandang Snow White Pegasus ay naging parang zebra sa sandaling ito. Sa di kalayuan, isang malakas na lalaki ang nakatitig sa tagpong ito na tulala. Isang malakas na lalaki mula sa Tribong Pegasus ang sumakay sa isang lahi ng tao sa kanyang likuran at mabilis na dumaan sa kanyang harapan. Ang mga taong maaaring gumamit ng Pegasus bilang isang bundok ay tunay na malupit. Mas mabuting lumayo ako. Bulong ng malakas na lalaki sa kanyang sarili, hinawakan ang butil ng pawis sa kanyang ulo, at tahimik na umalis, hindi nang ahas na salubungin si Chenlei. Hindi ako ang bundok ng taong ito. Bagamat mahina ang boses ng malakas na lalaking ito, malinaw pa rin siyang narinig ng malakas na lalaki ng angka ng Chanma, at ang panaghoy ng malakas na lalaki ng angka ng Chanma ay nagmula sa malayo. "Huwag na kayong tumawag, ang pagiging aking bundok ay ang pagpapala ng inyong 8 cultivation sa buhay. Sumunod kay Tito, gagawin talaga kitang malasa at maanghang, ano pa ba ang ikakadismaya mo?" Boses ni Chenlei. Ang kulog at kidlat na letigaw sa kanyang kamay ay muling bumagsak, dahilan upang ang malakas na lalaki ng angka ng Chanma ay sumigaw ng malakas. Sa oras na ito, nai-inject na ni Chenlei ang bahagi ng rubbery power ng Thunder God Lotus sa kulog at kidlat na letigo. Ang kapangyarihan ng makalangit na kalamidad na ito ay hindi nakagawa ng malaking pinsala sa malakas na lalaki ng angka ng Chanma, ngunit ito ay nagpadama sa kanya ng sakit at kawalan ng pag-asa habang buhay, na nagpaiyak sa malakas na lalaki ng angka ng Chanma. Sa huli, sa loob ng 10 araw at 10 gabi, sa wakas ay kinuha ito ng malakas na lalaki ng Tribong Chanma. "Kuya, nagkamali ako, mapatawad mo ba ako?" Sinabi ng malakas na lalaki ng angkan ng Chanma kay Chenlei. "Iligtas mo ang iyong sarili, gaano kadali ito, bibigyan kita ng 2 landas,
Ang isa ay kamatayan, ang isa ay ang pagsuko, at maging aking bundok. Si Chen Lei ay sumakay sa likod ng isang malakas na angkan ng Tianma, hindi kumikibo, at walang sabi-sabi. Ang malakas na lalaki ng angkan ng Tianma ay may mapait na mukha. Hindi pa sapat ang buhay niya. Ngayon ay nagsisisi siya sa kanyang puso, kaya wala siyang magawa para magalit si Chen Lei. Ano ang dapat gawin ng masamang bituin? Wala akong pasensya na yakapin ka, bibigyan kita ng isang patpat ng insenso ng oras upang isaalang-alang. Naiinip din si Chen Lei, at nagpasya na kung hindi sumuko ang lalaking Pegasus na ito, papatayin niya ito. Kahit na gusto niyang gawin itong si Pegasus na kanyang mount, hindi niya ito masasayang. Masyadong maraming oras para dito. Natural na naramdaman ng malakas na Tianma clan ang layunin ng pagpatay na nagmumula kay Chen Lei. Alam na ganap na nailipat ni Chen Lei ang kanyang layunin sa pagpatay, at kung hindi siya susuko, magkakaroon talaga ng dead end. I gave up. Sa huli, ang malakas na lalaki ng tribong Tianma, na may malungkot na mukha, ay pumayag sa kahilingan ni Chen Lei. Thank you for watching. Please like and subscribe. Jessica Datuan Ortiz.